Di siya patuloy na tumatakbo sa kagubatan hanggang sa pagsikat ng araw, kung saan siya huminto sa isang partikular na lugar na may mga simbolo sa isang puno. Binuksan niya ang isang nakatagong pinto sa sahig ng kagubatan, na nagpapakita ng maliit na silong na puno ng mga supot. Ang mga supot na ito ay ibinigay sa kanya ng isang mangkukulam na may mga mahika na nagpapahintulot sa sinuman na mag-imbak ng mga bagay ng anumang sukat sa mga ito. Isinama ni Bisha ang iba't ibang mga bagay sa mga supot, kabilang ang mga maikong libro at mga bote ng lason na BX. Sinusuot niya ang mga supot at umalis upang tumakas, sinusundan ng mga alaala ng pagiging isang hindi gustong bata at tinanggihan ng The Village. Sa paglipas ng mga oras at ang araw ay sumisikat sa isang magandang araw, si Bisha ay natagpuan ang kanyang sarili sa isang mabungang berdeng kagubatan. Siya ay naglalaro, ipinapahayag ang kanyang pagnanasa na magkaroon ng mga kasanayan tulad ng pagtakbo, pagtatago, at pagtakas. Gayunpaman, napagtanto niya na ang pagkakaroon ng gayong mga kasanayan ay hindi magbabago sa kanyang kapalaran. Ang kanyang nakaraang buhay ay nagpayo sa kanya na huminto sa pagrereklamo at tanggapin ang kanyang kalagayan kung nais niyang makamit ang isang bagay sa buhay. Nagpasya si Bisha na maging malakas at patuloy na naglalaro hanggang sa siya ay mabangga sa isang basurahan na nagudyok sa kanyang saya na pag-aralan ang laman nito. Sa lugar na ito, natagpuan ni Bisha ang maraming bagay, kabilang ang maraming bote ng lason at mga damit na nasa magandang kondisyon. Natuklasan niya ang isang mapa sa loob ng isa sa mga damit na nagdulot ng malaking kasiyahan sa kanya dahil magpapadali ito ng kanyang paglalakbay. Pinulot niya ang lahat ng mga ito at inilagay sa kanyang supot. Gayunpaman, muling naalala ni Bisha na siya ay isang hindi gustong bata at walang sino man ang naghangad sa kanya. Ang kanyang pagkakaunawa na ito ay lubos na nagpapakalungkot sa kanya. Bigla, nararamdaman niya ang presensya ng mga tao sa paligid. Nagtago siya at pinagmasdan ang dalawang individual na naghahanap sa kanya. Isa sa kanila ang nagsabi na ito ang tamang oras upang pakainin ang mga malabnaw na nilalang. Nagtataka si Bisha kung ang mga nilalang na ito ay kaaya-aya ngunit nararamdaman niya na hindi. Nakarinig siya ng mga lalaki na nag-uusap tungkol sa kanya, na nagpapalabas na ang kanyang tanging problema ay malaman kung saan siya tumakas. Sa pagkakarinig nito, agad na tumakas si Bisha mula sa lugar upang hindi siya makita dahil patuloy pa rin silang naghahanap sa kanya. Sa pagtatago sa gitna ng mga puno, naririnig ni Bisha ang mga lalaki na nag-uusap tungkol sa lider ng nayon na nagpapagulo patungkol sa kanya, nag-aalok ng malaking gantimpala para sa sinumang magdadala ng kanyang ulo. Tumakas siya mula sa kanila hanggang sa bumaba ang gabi, sa wakas ay natagpuan ng takas sa ilalim ng isang napakalaking puno, kung saan siya natutulog. Sa susunod na umaga, nagising si Bisha at sinuyod ang kagubatan. Naglakad siya sa tabi ng isang magandang lawa at naranasan ng isang hangin na nagpapalipad ng maraming nilalang na malabnaw patungo sa kanyang direksyon. Napaisip siya, tumakbo palayo at biglang nadapa sa isang malayong lugar, nalulungkot ngunit natutuwa dahil nakatakas siya sa mga malabnaw na nilalang. Natuklasan ni Bisha ang sugat sa kanyang kamay. Inilagay niya ang lumang bote ng lason dito ngunit napagtanto na hindi ito sapat. Sa kabutihan, lumitaw ang isa pang bote at matagumpay niyang pinagaling ang kanyang sugat. Pagkatapos nito, patuloy si Bisha sa kanyang paglalakbay at natagpuan muli ang magandang lawa. Nahaharap sa isang damdaming pagkamangha, nagpasya siyang habaran at lumangoy dito, nadarama ang isang kahangahangang pakiramdam na hindi pa niya nararanasan noon. Naalala niya ang payo ng mangkukulam na maging malakas at determinado, na pumipilit sa kanya na putulin ang kanyang buhok at magpalitanyag bilang isang lalaki upang makalakbay ng ligtas. Pinili niya ang pangalang Ivy upang palitan ang pangalan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, nagpapahayag ng tapang tulad ng halaman na lumalaki kahit na masagi. Bilang Ivy, iniisip niya ang kanyang hindi tiyak na hinaharap, na nauunawaan na lahat ng ibang tao sa buhay ay may mga layunin kumpara sa kanya. Pagkatapos, sinuyod ni Ivy ang kagubatan at nararamdaman ng isang bagay sa loob nito. Tumingin siya sa mga bulaklak at natagpuan ng isang maliit na malabnaw na nilalang na nakatayo sa isa sa mga ito. Hinanap ni Ivy ito sa aklat na dala niya at natuklasan na ito ay hindi bahagi ng kilalang mga uri ng halimaw. Ito ay isang bihirang hindi kilalang malabnaw na nilalang. Napagpasyahan niya na bigyan ito ng pangalan at patuloy sa pagbabasa, alamin na tinatawag itong frail gel o dispersing gel. Nauunawaan ni Ivy na tunay nga itong mahina, katulad niya, ngunit hindi niya nais na tawaging mahina ito. Nagpasya siyang obserbahan ito sa ibang pangalan. Habang ang hangin ay humihihip, lumulutang ang malabnaw na nilalang kasama ito. Dahil sa kanyang labis na kahinaan, sa huli ay nahuhulog ito sa likod, hindi makatayo. Natanto ni Ivy na ito ay lubos na marupok, at kinumpirma ng aklat na maaaring mawala ito sa simpleng haplos o mawala kung may malakas na bagyo. Nababahala para sa frail gel, nagmadali si Ivy upang iligtas ito, natatakot na baka mawala ito sa malakas na hangin. Nagtagumpay siya na iligtas ito bago ito mawala. Sa paglubog ng araw, nakikipag-usap si Ivy sa frail gel, ipinahahayag ang kanyang pagkadismaya sa hindi patas na pagtrato ng buhay.
Ipinaliwanag niya ang sistema sa kanilang nayon kung saan nakakakuha ng kanilang mga kasanayan ang mga tao sa edad na 5, at ang dami ng mga bituin ang nagtatakda ng lakas ng kasanayan. Ibinunyag ni Ivy ang kanyang sariling nakaraan na natanggap ang isang kasanayan na tinatawag na monster taming na walang mga bituin. Ipinamamahagi niya ang kanyang kawalan ng kakayahan na pahinuhod kahit na ang mga maliit na hayop dahil sa kakulangan ng mga bituin, at nang malaman ng lahat ang kanyang kawalan ng bituin, nagbago ang kanilang mga saloobin sa kanya, kasama na ang kanyang mga magulang. Malungkot niyang ibinabalik ang pagkawala ng kanyang tahanan, pamilya, at lahat ng dati niyang meron, ngunit natatagpuan niya ang kaligayahan sa katotohanan na siya pa rin ay mayroong mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Sinabi niya na siya ay isang tao na ipinanganak muli sa isang ibang mundo at nagdala ng mga alaala na sa kasamaang palad ay hindi kapakipakinabang sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Minsan ang mga alaala ay nangungusap ng mga bagay sa kanyang tenga na hindi niya maunawaan. Pagkatapos, tahimik na tumahimik si Ivy sandali at sinabi sa Frail Gel na may isa pang tao na nagtrato sa kanya ng mabuti, at siya ay isang mangkukulam. Ang mangkukulam ay nagbigay sa kanya ng maraming iba't ibang mga libro at tinuruan siya ng iba't ibang mga bagay. Binigyan niya siya ng lumang mahiwagang supot, ngunit ang kanyang performance ay hindi pareho ng kalidad. Maaari nitong mapanatili ang maraming bagay, at ang lahat ng nasa loob ay nagiging mas magaan, kaya't napakabuting gamitin ito para sa kanya dahil nakatulong ito sa kanya na mabuhay sa kagubatan na ito. Pagkatapos, nagdagdag siya ng pag-iyak na sinabi na kamakailan lang ay pumanaw ang mangkukulam, iniwan siya ng nag-iisa sa mundong ito. Wala nang tumitingin sa kanya, at sinusubukan siyang patayin ng mga tao sa nayon kahit na hindi siya gumagawa ng anuman at hindi kayang gawin ng anuman. Lahat ng ito ay dahil ipinanganak siya ng walang mga bituin. Hindi niya alam na ang pagkakaroon ng walang mga bituin ay itinuturing na napakasama sa puntong nais ng mga tao na saktan siya. Pagkatapos, sinabi niya sa maliit na gel na tulad niya, ipinanganak upang mawala sa loob ng isang araw. Ang mundo ay hindi patas, at patuloy na ibinabahagi ni Ivy ang marami sa maliit na gel habang ito ay nakikinig ng walang galit. Lubos siyang nagagalak na nakilala siya, itinuturing itong kanyang unang at huling kaibigan, na nais niyang manatili kasama niya hanggang sa wakas. Ivy humihiga at natutulog hanggang sa umaga, nagigising at tumitingin sa harap niya upang kausapin ang jelly, ngunit wala ito roon. Hinahanap niya ito, naririnig na maaaring may nangyari sa kanya, at pumapatak ang mga luha sa kanyang mukha habang hinahanap ito, iniisip na baka patay na ito. Ngayon siya ay nag-iisa na naman, tulad ng dati, at maraming umiiyak si Ivy dahil dito. Pagkatapos, papunta siya sa kanyang supot upang kunin ang mapa, nagpaplanong sundan ang payo ng mangkukulam na pumunta sa Royal Capital. Nang kunin niya ang mapa, nararamdaman niya ang isang bagay sa loob, at sa kanyang kasiyahan, ito ay ang maliit na jelly. Lubos na nagagalak si Ivy na makita siya at napagtanto na ang kanyang nabasa tungkol sa paglaho sa isang araw ay isang kasinungalingan. Kinuha niya ito sa ilalim ng isang puno at hinanap sa aklat kung paano pahinuhod ang mga halimaw. Natuklasan niya na upang pahinuhod ang anumang halimaw, kailangan niyang ilipat muna ang isang maliit na dami ng mahikang enerhiya sa halimaw. Kung tatanggapin ito ng halimaw, may marka na lalabas sa kanyang mukha na nagpapahiwatig ng matagumpay na pagpahinuhod. Natakot si Ivy na gawin ito dahil siya ay isang tamer na walang mga bituin. Gayunpaman, nagtipon siya ng lakas ng loob at pahinuhod ang maliit na jelly. Ginamit ni Ivy ang kanyang kapangyarihan upang matagumpay na pahinuhod ito at pinangalanan itong Sora. Lubos na masaya ang jelly sa paglalaro sa kanya, at si Ivy, sa sandaling ito, ay nagsasabi sa kanya ng kanyang pangalan, Sora. Si Ivy ay naglatag ng patibong at nakahuli ng kanyang ikasampu na daga sa gubat. Ipapakita niya ang kanyang pasasalamat para sa sakripisyo nito bago niya ito balatan. Nagtataka si Ivy kung bakit palaging nabibigla ang kanyang dating sarili tuwing nag-aayos siya ng kanyang biktima. Nagtataka siya kung ano ang kanyang pamumuhay noong kanyang nakaraang buhay habang nagbabalat ito. Maingat na ipinupuno niya ang kinatay na karne sa mga dahon, pagkatapos iniligay niya isa-isa sa kanyang bag. Inaabisuhan niya si Sora na sila ay magkakainan ng gabing iyon. Kinuha ni Ivy ang kanyang mapa muli, ngunit hindi kahit na isang larawan ng Royal Capital dahil ito ay sobrang layo mula sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Kaya't nagpasya siyang pumunta muna sa bayan ng Ottawa. Biglang dumating ang isang simoy ng hangin at halos itong itinangay si Sora, mabuti na lang at nasalo niya ito. Ang kanyang pansin ay natutok nang siya ay makapansin na may papalapit sa kanila, kaya't agad siyang tumakbo at umakyat sa mga puno. Nakita niya sa ibaba ang mga grupo ng mga malalaking mga langgam. Nagbubunsod siya ng malalim na buntong hininga nang umalis ang mga ito nang walang insidente. Habang hawak niya si Sora, napagtanto niya na ito ay medyo lumaki at mabigat na. Nahahalata niya ang kirot mula sa sugat sa kanyang mukha. Iniisip ng babae na baka siya ay nasugatan mula sa mga sanga kanina. Pakiramdam niya ay kailangan niyang gamutin ito bago ito magkaroon ng impeksyon. Kumukuha siya ng maraming expired na asol na giuma at inilalagay ito sa kanyang mukha hanggang gumaling ang sugat at napagtanto niyang wala na siyang natitira.
Si Ivy ay lumalabas ng kagubatan at naglakad sa daanan. Dahil siya ay papalapit na sa baryo, napapansin niya ang mga poster na nakapaskil sa tabi ng kalsada na may reward na $500. Nagtataka siya kung bakit naglalagay sila ng ganoong kalaking halaga ng pera para sa kanya. Inaabisuhan siya ng kanyang dating sarili na ito ay dahil siya ay isang wanted. Napapansin niya na may iba't ibang mga larawan niya sa bawat poster na kanyang nakakasalubong, ang iba ay mas maganda kaysa sa iba. Patuloy siyang naglalakad sa tabi ng kalsada at napunta sa baryo kung saan siya naalala kung gaano kahalaga ang mga kasanayan at mahika sa pang-araw-araw na buhay. Pumapara siya sa isang panaderiya at naalala niya na hindi pa siya nakakakain ng anumang uri ng tinapay sa mahabang panahon. Dinadaanan rin ni Ivy ang isang mangangatay ng karne at naisipan niyang magbenta ng mga daga na kanyang nahuli kanina. Gayunpaman, medyo natatakot siyang lumapit. Napapansin ito ng mangangatay at tinatawag siya bago niya alisin ang karne. Alam na niya na ito ay daga dahil may 2 bituin siyang kasanayan sa amoy. Sinusuri niya ito at natutuwa siya sa kalinisan ng kanyang nahuli at sa kanyang kasanayan sa pagbabalat. Nagtatanghal siya ng iba pang kanyang paninda na binili para sa 100 decaliters. Pagkatapos mabayaran ay banibiro pa niya ito. Sinabihan siya ng mangangatay na kung may mahuli pa siyang iba ay ipagbili ito sa kanya dahil ang lahat ng ibang mga ngaso ay tumatarget ng malalaking hayop sa mga panahong ito. Pumunta siya sa panaderiya at bumili ng ilang tinapay at nagulat siya kung gaano ito kamura. Natutuwa ang may-ari sa kanyang pagiging masayahin. Iniisip ng mga tao sa baryo na siya ay isang batang lalaki. Pumunta si Ivy sa isang tahimik na lugar para kainin ang kanyang tinapay. Binibigyan niya ng kalahati si Sora, ngunit hindi ito gusto ng slime. Natutuhan niya na ang nilalang ay nangangahulugang, hindi, kapag ito ay kumakalat. Nagtataka siya kung anong uri ng pagkain ang kinakain ng rare slime na ito. Kinabukasan, pumunta si Ivy sa kagubatan para manghuli ulit ng mga ligaw na daga at nang ito'y may benta. Habang siya ay naglalakad sa gubat, nakakita siya ng isang tambakan kung saan makikita ang maraming expired na mga giuma. Habang inihihiwalay niya ito, biglang sumakay si Sora sa tumpok ng mga asul na potion at kinain ng mga ito. Sinabi ni Ivy na kayang itapon ng nilalang ang basura, at ang kakayahang magtunaw ng inorganikong mga materyales ay isang bagay na kaya lamang gawin ng mga high-level na rare slimes. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng isang vase para kainin ito, ngunit tumalikod si Sora. Matapos ang ilang pagtangka pa, napagtanto niya na ang nilalang ay gusto lamang kumain ng mga asul na giuma. Nakikiusap siya na huwag kainin lahat dahil kailangan din niya ito. Bumalik si Ivy sa baryo at ipinagbili ang kanyang huli para sa $250. Pumunta siya sa bakery para kumuha ng iba't ibang klase ng tinapay at binigyan din siya ng libre ng tindera. Pumunta siya sa malapit na ilog para maglinis bago kumain ng kanyang tinapay. Lubos na pinasasalamatan ni Ivy ang sandaling ito na pagnanasa niyang maaaring magtagal magpakailanman. Bumalik siya sa baryo at natagpuan ng ilang mga manlalakbay. Nakita siya ng kanyang mga manlalakbay, ngunit hindi nila agad nakilala dahil sa kanyang mga pagbabago. Sa halip, sila'y nagtawanan sa kanya, iniisip na isang batang lalaki siya. Habang pinipilit siya na ibigay ang kanyang mga bag ay napatakbo na lamang siya sa takot. Nadaanan niya ang tindahan ng mga ngatay at tinawag siya nito, at tinanong kung may ipagbibili ito sa kanya. Ngunit nagulat na lamang siya nang makita ang poster sa tindahan nito at agad naman siyang napatakbo. Pagkatapos ay nadaanan rin niya ang tindahan ng tinapay at inalok rin siya ng libreng tinapay dahil sa wala pa itong pera. Bibigyan na sana siya ng tinapay nang makita na naman niya ang poster sa tindahan na ito. Tinanggihan niya ito at napatakbo na naman ay ito. Sa ibabaw ng puno ay labis ang pagiyak nito habang niyayakap ang kaibigan. Kinabukasan ay lubos na nalulungkot siya na kailangan niyang iwan ang baryo dahil sa mga nakakalat na poster sa paligid doon. Patuloy siya sa kanyang susunod na destinasyon hanggang narating ang kagubatan. Napatigil siya at kinuha ang kanyang mapa upang tingnan ang ibang daan para hindi makasalamuha ang mga lalaki. Sinusubukan ni Sora na ipahiwatig ang isang bagay sa kanya, ngunit hindi niya nauunawaan. Nagsisisi ngayon si Ivy sa hindi pagkuha ng libreng tinapay na inalok sa kanya dahil ngayon ay gutom siya at wala siyang makain o maiinom dahil sa kanyang biglang pag-alis. Pumili siya ng kanyang landas at naririnig ang tubig sa daan. Natagpuan pa ni Ivy ang isang puno na may pinakamasarap na uri ng prutas. Habang lumalapit siya, ginagawa ni Sora ang kanyang hindi pagsang-ayon habang namimilipit. Ang dahilan ay lumilitaw nang ang puno ay naging isang halimaw na niluluwa ang mga manlalakbay na 2 lalaki. Sumusugod ang puno sa kanya gamit ang isa sa kanyang mga ugat, ngunit sa oras na iyon ay itinulak siya ni Sora palayo. Habang napatakbo siya palayo ay unti-unti namang lumalabo ang kanyang paningin. Napaluhod siya at nakita ang dagwang kamay niya at napatumba ito sa sakit. Hinihingi niya ang giuma ngunit wala na siya nito. Nakatitig lamang siya sa kaibigan habang namilipit sa sakit. Bigla namang umilo ang marka sa noo ni Sora at tumalon ito sa sugatang kamay ni Ivy. Napaisip na lamang si Ivy na halimaw ang mga slime at kumakain ito ng tao. Kumikit na lamang siya at di na alam kung ano ang yay sa kanya.
Ang kanyang ama, si Tablo, ay nasa labas na naglililok nang marinig niya ang isang sigaw na nagpapahiwatig ng pagpasok ng isang bagong buhay sa mundo. Binilisan niya ang pag-akyat at pinuri sa kanyang bagong silang na batang babae. Pinuri ni Tablo ang kanyang asawa sa pagdadala ng isang napakagandang bata sa mundo. Kinuha niya ang pagkakataon na ito upang bigyan ng pangalan ang kanyang anak na babae. Natuwa ang ina sa pangalan at hawak-hawak ang kanyang sanggol habang ipinapakilala ang sarili, at pinangalanan niya itong Femacia. Lumipas ang ilang taon, at dumating si Femacia upang maghain ng tanghalian sa kanyang nakatatandang kapatid at ama habang sila ay nagtatrabaho. Nagpahinga sila upang tamasahin ang tinapay. Halos manikip ang bata sa kanyang piraso, ngunit nagdala ang kanyang ama ng tubig para sa kanya upang inumin. Puna ng kanyang nakatatandang kapatid kung bakit lagi siyang nagmamadali kapag kumakain. Sinabi ng batang babae na kailangan niyang kumain ng marami dahil siya ay lumalaki. Tumawa si Tablo sa pahayag dahil gusto niya na lumaki at maging malakas ang anak niya. Sa gabing iyon, sila ay dumating sa kanilang tahanan at sila'y batiin ni Falf at ng pinakamatandang anak, si Facila. Hinihiling niya kay Femacia na ayusin ang mesa para sa hapunan, at habang ginagawa ito ng pinakabata, banibiro siya ng kanyang kapatid na gustong malaman kung kailan siya magsisimulang gumamit ng pang-araw-araw na mahika. Lumapit si Femacia at sinabihan siyang ito'y mangyayari sa lalong madaling panahon. Siniguro ng kanyang ina na hindi niya kailangang magmadali dahil lahat ay nagkakaroon ng sariling takbo ng pag-unlad. Napakabilib na kaya niyang tumulong sa gawaing bahay sa kanyang murang edad. Tinitokso ni Facila na noong siya ay nasa ganyang edad, nais na ng maaga ng kanilang ina na siya ay magsimulang gumamit ng pang-araw-araw na mahika. Inilalagay ni Facila ang paboritong nilang sabaw sa mesa, at habang silang lahat ay nagtitipon upang kumain, ipinapakita ni Tablo kung paano ang pagpapalakas ni Facila ay nakakatulong sa kanya na makarecover pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Ang pamilya ay naglaan ng oras sa isa't isa habang sila'y nagtatapos sa kanilang hapunan. Sa isa pang gabi, ang pamilya ay nagtapos ng kanilang iba't ibang gawain habang sila'y nagkakasama. Binalita ni Tablo kung paano ang kanyang trabaho. Iniulat ng nakatatandang kapatid na dapat tapos na ang mga kagamitan sa linggong iyon. Impresado ang kanilang ina ngunit hindi siya nagulat dahil asahan naman niyang magagawa ito ng isang may 3 bituin na skill sa paggawa ng mga kagamitan. Sinikap niyang bawasan ito, ibinibigay ang papuri sa kanyang ina na agad na nagtapos ng mga unan para sa sofa ng mabilis gamit ang kanyang 2 bituin na skill sa pagtahi. Napansin ni Femacia na umiiyak ang kanyang ina. Humingi ng paumanhin si Falf sa pagkabigla sa kanya at ibinunyag na siya ay nagtatahi ng damit ng kasal para sa anak ng sapatero at naisip niya na siya'y gagawa rin ng gayon para sa kanyang 2 anak sa hinaharap. Ipinagmamakaawa ni Facila ang kanyang ina na gumawa ng sobrang gandang damit para sa kanya. Pakiramdam ni Tablo na iyon ay napakalayo pa, ngunit pinatibay siya ni Falf na darating ito ng mas mabilis kaysa iniisip niya. Nakikita na ito ng ama dahil turo niya na si Femacia ay 5 taong gulang na. Ito ay nagtulak sa pamilya na pag-usapan kung paano siya makakakuha ng kanyang mga kasanayan sa ganitong edad. Binigyang liwanag ni Tablo na kung mayroon kang kasanayan ay laging may lugar para sa iyo na magtrabaho at kumita ng kabuhayan. Itinuro ng kanyang nakatatandang kapatid na ang mga taong may 3 bituin na kasanayan tulad niya ay may katiyakan sa buhay. Tinanong ng kanilang ina si Femacia kung anong uri ng kasanayan ang gusto niya. Naisip ng batang babae na makakuha ng tamer skill upang maging kaibigan niya ang mga dragon at lahat ng uri ng halimaw. Si Tablo ay nagpapaalala sa kanya na ang mga skill o kakayahan na ibinibigay ng mga Diyos ay upang sila ay mabuhay sa kanilang mundo kaya't ang pagiging kaibigan lamang sa kanila ay hindi sapat. Binibigyan niya ng isang bagong laruan na kabayo na nililok niya upang pasayahin siya. Ang panahon ng pamilya ay naudlot dahil sa manghuhula, si Luba. Humingi siya ng paumanhin sa pagdating niya ng ganoong oras, ngunit nais niyang ipanalangin ang mabuting kapalaran ni Femacia dahil malapit na siyang mabigyan ng kanyang skill. Nagpapasalamat si Falf sa pag-aalala at pinapayagan ng pangyayari na mangyari. Binabalikan ng manghuhula ang mga alaala kung paano ang batang si Femacia ay dating nagkwento tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Sinabi ng manghuhula kay Femacia pati sa kanyang ina nagreklamo ang kanyang ina na huwag ipaalam sa sinuman na mayroon siyang mga alaala nito dahil magiging mahirap ito para sa kanya. Kahit ang kanyang ina at ama ay hindi dapat malaman. Natapos na niyang ipanalangin ang bata at tiniyak sa lahat na bibigyan siya ng isang kahangahangang skill. Inaabisuhan ng manghuhula si Facila na wala siyang kapangyarihan na makita kung aling eksaktong skill ang makukuha ni Femacia dahil ang kanyang kakayahan sa panghuhula ay isang bituin lamang. Gumawa ng derogatoryong komento ang nakatatandang kapatid tungkol sa kanyang isang bituin. Sinaway siya ng kanyang ama para sa kanyang pahayag at humingi ng paumanhin ang kanyang ina kay Luba sa ngalan ng kanyang anak. Ang araw ng seremonya ng kasanayan ni Femacia ay dumating. Siya at ang kanyang mga magulang ay nagtungo sa simbahan kung saan tinawag siya ng pari na lumapit at ilubog ang kanyang daliri sa kaliz. Nagmamakaawa siya sa pag-ibig at awa ng mga Diyos upang bigyan si Femacia ng kapangyarihan na kumita ng kanyang kabuhayan.
Ang tubig ay lumilipad habang ipinapakita ng pari na natanggap na nila ang kanilang banal na mensahe. Napatunayang mayroon siyang tamer skill na nagpapasaya sa kanya at sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, ang bula ay sumabog at nagpapaliwanag na wala siyang bituin. Hindi makapaniwala ang mga magulang. Sinabi sa kanya na hindi na maaaring magkamali pa ang banal na mensahe. Ang pagtanggi sa resulta ay ituturing na pamumusong sa simbahan. Lumisan ang pari na hindi makapaniwala na isang walang bituin ang isinilang. Kinokonsidera nila ito na si Femesia ay itinakwil ng mga Diyos. Sa kanilang bahay ay nagtipon ang pamilya, at si Tablo ay nagtapon ng galit sa mesa, uminom naman ulit ito sa sobrang galit. Sinubukan ni Falf na sabihin sa kanya na sapat na ang kanyang iniinom, ngunit siya ay biglang kumalampag sa mesa muli, nalilito dahil pareho sila ni Falf na may bituin. Ang kanilang mga nakatatandang anak ay mayroon ding mga bituin, kaya hindi niya maintindihan kung bakit ang kanyang bunso ay wala. Sinubukan ni Femesia na magsalita, ngunit sinabihan siyang tumahimik. Hindi siya makapaniwala na isang walang bituin ang isinilang sa kanyang pamilya. Nag-aalinlangan pa siya kung tunay na anak ba niya si Ivy. Ito ang nagdulot kay Falf na mapaluhod sa pag-iyak. Sinubukan ng babae na aliwin ang kanyang ina, ngunit sinigawan siya ng kanyang nakatatandang kapatid na huwag itong hawakan. Pumunta si Fasila sa itaas at tiningnan si Femesia na may kasuklam-suklam na mukha habang itinataboy ng kapatid ang bata sa labas ng bahay. Habang naglalakad ang babae sa kalye, kumalat na ang balita tungkol sa kanya na walang bituin. Lahat ay nagbibigay sa kanya ng tingin ng kawalan ng respeto habang dumadaan siya. Naririnig ang bise-alkalde na nagtatanim ng galit sa kanya. Ipinaalam niya sa kanila na ito ay isang pangitain ng mga kalamidad na darating kaya dapat silang magtipon at maghanda laban sa kapahamakan. Ilan sa mga batang nagbato sa kanya dahil sa kawalan niya ng bituin, kasama ang mga tingin mula sa lahat, ay pilit na pinaalis siya sa nayon. Napatakbo siya palayo sa bayan at napatanong sa sarili kung bakit nangyari iyon sa kanya. Nakaupo siya sa gubat habang tinitingnan ang kanyang bayan at hindi na siya makakabalik pa. Nagumpisa na umulan at nagugutom siya, kaya't sinubukan niyang kumain ng ilang mga berries, ngunit hindi sila nakakain. Naghanap siya ng tirahan sa isang kuweba at sinubukan niyang magpailaw gamit ang kanyang mahika ngunit nahimatay. Pagmulat niya, siya ay nasa ilalim ng isang kumot sa tabi ng mainit na apoy. Nagulat ang babae nang makita si Luba. Sinabi ng babae sa kanya na mas kaunti ang kanyang mahika kumpara sa karaniwan. Inirerekomenda ni Luba sa kanya na huwag piliting gamitin ang mahika dahil ang pagkaubos ng mahikang enerhiya ay naglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Ibinunyag ng manghuhula na ang kanyang pangitain ay ipinakita sa kanya na mangyayari ito kay Ivy, gayunpaman, hindi niya nakita kung ano ang magiging sanhi ng kanyang kalagayan. Siya ay medyo nagulat na ang sanhi ng pangitain ay ang pagkakatuklas na walang bituin siya. Binigyan siya ng masarap na sabaw ng matanda na siyang kanyang tinangkilik pagkatapos makabawi ng lakas. Sinimulan ni Luba ang kanyang leksyon sa pamamagitan ng pagsiguro kay Ivy na kahit na may limitadong enerhiya sa mahika, maaari siyang gawin ang halos lahat ng may tamang kaalaman. Ang manghuhula ay nagbibigay sa kanya ng mga gamit para sa paglalakbay na binubuo ng isang magic bag bagaman ito yung lumang modelo ito'y kayang-kaya ang pagkakasya ng maraming bagay at ginagawa nitong mabigat na anuman ang ilagay niya ay maging magaan. Binigyan din siya ng ilang mga aklat na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa mundo. Sigurado si Luba na ito ay magiging kapaki-pakinabang kapag siya ay nagsimula na sa kanyang paglalakbay isang araw. Sinabi ng manghuhula na kailangan niyang maglakbay sa mundo at palawakin ang kanyang pananaw kapag dumating ang panahon. Kapinuturuan ni Luba si Femesia ng ilang mga kasanayan sa pag-survive habang inaalagaan siya nito sa kagubatan. Labis na naguguluhan si Femesia kung bakit mabait na mabait sa kanya ang manghuhula. Lahat ay kinamumuhian siya dahil sa kawalan niya ng bituin. Ibinunyag ng matandang babae na noong unang panahon wala naman ang mga tao ng mga kasanayan o bituin at masaya nilang namumuhay at nagiging epektibo. 3 taon matapos ang pangyayaring iyon, nakagisna na ni Femesia ang kanyang pangkabuhayan at naging propesyonal na naghahunting sa mga basurahan. Natutunan din niya kung paano manghuli ng mga hayop para sa pagkain at ang tamang paraan ng paghahanda nito. Habang kumakain siya ng kanyang huli, napansin niya na hindi na bumibisita si Luba sa kanya sa loob ng ilang panahon. Nararamdaman niya ang isang presensya sa paligid niya at tiwala siyang hindi ito isang halimaw. Nakilala niya ang mga ito bilang mga tao mula sa nayon. Nagdududa siya na may nangyari sa nayon. Nung gabi, sumingit siya sa simbahan ng nayon at nakarinig na si Luba ay pumanaw na. Ang manghuhula ay isang napakahalagang bahagi ng nayon. Hindi sila makapaniwala na siya ay namatay dahil sa sipon sa tag-init. Nanatili siya doon ng kaunti habang dumating ang kanyang ama upang magulat sa punong bayan. Ikinagulat niya nang marinig ang kanyang ama na sabihing ibabalik nila siya sa mga Diyos dahil ang emosyonal na pinsala ay nangyari na. Nanatili siya doon upang marinig ang mapanirang pahayag ng punong bayan na tinuturo siya bilang dahilan ng pagkamatay ng manghuhula. Ipinunto pa niya na si Femesia ay sumpa dahil sa kanyang pagiging walang bituin.
Hinikayat niya ang mga mamamayan na habulin ang bata bago magdulot ito ng kalamidad sa kanilang pamayanan. Nagising si Ivy mula sa kanyang panaginip nang isipin niyang siya ay sinakop ng kanyang mga magulang. Nakita niya si Sora na nakapatong sa kanyang sugat at bumalik siya sa pagtulog. Kinabukasan, gin-icing siya ng kanyang slime at sumampa pa ito sa kanya na nagtulak sa batang abutin ito. Napagtanto niya na ang kanyang masamang sugat ay nagpagaling na at ngayon ay nauunawaan niya na hindi pala sinusubukan ng slime na kainin siya. Gumagawa ng tunog si Sora upang makipag-ugnayan sa kanya. Lubos siyang nasa sabik na ang kanyang kaibigan ay makapagsalita. Nagpasalamat si Ivy sa slime para sa pagliligtas sa kanya. Ipinangako niya na susubukan niyang mabuhay ng kaunti pa. Sa isang gubat ay natutulog si Ivy at nasa tabi naman niya si Sora. Isang nakakabahalang patak ng tubig ang dumulas sa isa sa mga dahon at nahulog kay Sora. Nagising siya. Ang slime ay paulit-ulit na naglalabas ng ingay na nagpapagising kay Ivy. Pinatpat niya si Sora, na nagpapahinto rito, at iniuugnay niya ang buong interaksyon na ito sa paggising ng isang tao sa kanyang alarm clock. Nagkomento si Ivy sa enerhiyang ipinapakita ni Sora, na tila nakakahawa sa kanya, habang inaabisuhan niya ang kanyang kasama na magpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Kumain sila ng agahan bago sila magtungo. May mga halo-halong berries si Ivy habang kumakain si Sora ng mga pampalusog na inumin. Napapansin ng babae na mas tumangkad, mas masigla, at mas matibay na ang slime kaysa dati. Naalala niya ang panahon na ito ay mas mahina. Iniugnay lamang ni Ivy ito sa mga asol na inumin. Ang pamilyar ay patuloy na kumakain at hindi nag-aalala kung paano nangyayari ito kung ang slime ay lumalakas. Napagtanto ng babae na halos nauubos na niya ang kanyang tuyong karne at nagpasya siyang magbili ng panibagong stock kapag nakarating sila sa susunod na bayan ng Latami. Gayunpaman, upang magkaroon ng sapat na pera para gawin iyon, kailangan niyang mahuli ang sapat na mga ligaw na daga. Pakiramdam ng kanyang nakaraang buhay na mas mura kung siya ay magluluto at kakain ng karne na nahuli niya. Ipinaliwanag ni Ivy na ang pagluluto ng karne sa gubat ay magdudulot ng mga halimaw, kaya bagaman mas mahal ang pagbili ng tuyong karne, mas ligtas at pangmatagalan ito. Nauwi muli ang kanyang atensyon kay Sora nang ipaalam nito sa kanya na kumain na ito ng lahat ng kanyang mga pampalusog at humihingi ng higit pa, ngunit wala na siyang natitira. Pagkatapos ay nagtungo sila at natagpuan nila ang isang tambakan kung saan umaasa siya na makakahanap sila ng mga giuma. Sinuyod niya ito at nakakita ng mga damit, gayunpaman, nais ng kanyang pamilyar na mag-focus siya sa paghahanap ng mga inumin. Pagkatapos ng maikling paghahanap, natagpuan niya ang isang kahon ng mga lumang inumin. Iniayos niya ang mga ito at napansin na ang ilan ay mas bago kaysa sa iba. Kumain si Sora ng isa sa mga hindi kilalang bote na nagdulot sa kanya na maghaka-haka na kakainin ng slime ang anumang bagay basta't kulay asul ito. Kahit kumakain si Sora ng isang practice na healing potion na ginawa ng isang bata. Nagulat siya nang makita itong kumain ng isang pula na nagpapagaling ng mga sakit, itinanggi ng halimaw ito noong huli itong magagamit. Iniisip niya na binuksan nito ang kanyang panlasa, kaya't nag-aalok siya ng isang berdeng at lila na inumin, ngunit ito ay tinanggihan. Nagmungkahi ang kanyang nakaraang sarili na haluin ang mga ito, kaya't pinagsama niya ang asul at pula upang gawing lila. Kinain ito ng slime, kaya't nag-aalok siya ng lila na galing sa naunang bote, at tinanggihan ito, na nagpapatunay na ang pagpili nito ay batay sa mga katangian at hindi sa kulay. Pagkatapos ng paghahanap ng giuma ay nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglakbay at masaya silang ang panahon ay maganda. Nagpapasalamat si Ivy na nakilala niya si Sora, kung hindi, ang kanyang paglalakbay ay magiging isang nag-iisa. Inaalaala sa kanya ng kanyang nakaraang buhay na sila ay palaging kasama niya, ngunit iniiwasan niya sila dahil sila ay iisang tao. Nakita niya ang ilang mga berries at masaya siyang kumuha ng marami, kaya't nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang iniisip. Nagumpisa siyang kumain at nagkomento kung gaano kasarap ang mga ito. Nag-aalok siya ng ilan kay Sora, ngunit tumanggi si Sora nito, at nagpatuloy lamang siya sa pagkuha. Nang gabing iyon, inihanda na ni Ivy ang mga nakuha nilang pagkain at nagpasalamat ito. Habang kumakain siya, nais niyang sana ay makapaglakbay sila sa mga daang puno ng mga berries na ito. Habang lahat ng iyon ay nagaganap, natapos ng slime ang kanyang pagkain, nagulat si Ivy at binigyan ito ng 3 pangdagdag bilang panghimagas. Kinain din ito ni Sora at nangangailangan ng higit pa, na nagdulot ng pagrereklamo ng babae dahil kailangan niya ng ilan kapag siya ay nasugatan sa daan. Pilitin siyang bigyan ng higit pa ng slime. Nagmungkahi ang kanyang nakaraang buhay na ilagay ang nilalang sa kama dahil magugutom ito habang gising. Kinuha ni Ivy si Sora at ipinaalam dito na magkwento siya ng kwentong pangtulugan. Umakyat sila sa isang puno para maghanda para sa gabi. Ibinunyag ng babae na ito ay isang kwento na madalas niyang marinig noong siya ay bata pa. Noong unang panahon, ang mundo ay nasa digmaan, kaya nagtipon ang isang hari ng mga mangkukulam na may kakayahan na makakita ng hinaharap at pinahulaan nila ang resulta ng digmaan. Nakita nila ang wakas ng mundo dahil sa labang ito, at ito ay isang nakakatakot na tanawin.
Tinawag ng mga mangkukulam ang isang bata mula sa ibang mundo na may kakayahang gumamit ng natatanging at nalimutang mahika upang pigilan ang kapalarang ito. Ang kapangyarihang ito ay hindi na umiiral, at walang sinuman ang nakakaalam sa mga epekto nito. Gayunpaman, ito ay malaki, nakakatakot, tahimik, nag-iisa, at hindi maaabot. Isang luha ang bumagsak mula sa kanyang mukha habang natapos niya ang kwento. Bumagsak ito sa Sora, na nagising sa alarm clock mode. Nagising si Ivy at nagulat na makita na umaga na pala. Ibinunyag ng kanyang nakaraang sarili na siya ay nakatulog habang nagkukwento ng kwentong pangtulugan. Ipinagtapat ng babae na ang kwento ay laging nagpapakatulog sa kanya, kaya hindi niya ito naririnig hanggang sa katapusan. Biglang naalala ni Ivy at tinitignan ang kanyang bag upang makita na kinain na ni Sora ang lahat ng kanyang mga giuma. Napasigaw na lamang siya sa pangalan nito dahil sa pagkadismaya nito, sa paggawa ng kanyang bitag ay sawi itong makahuli ng ligaw na daga. Pareho silang nagulat at nagalak nang mahuli nila ang isang bagay. Habang papunta siya para kunin ang kanyang huli, nagkomento siya kung gaano kalaking tulong ang pagkakaroon ng kakayahan na ipagpalit ang ligaw na daga sa pera. Bigla silang parehong natataranta nang ang halimaw na ahas na hinuli niya ay biglang umatake sa kanila. Medyo nalilito siya dahil inaasahan niya ang isang daga, naisipan niya na maaari niyang ibenta ito. Kumuha si Ivy ng isang supot mula sa isa sa kanyang mga bag at mabilis na tinakpan ng ahas. Matapos ang maikling pakikipaglaban, nagawa niyang atali ang bibig ng supot na nagpapakalma sa nilalang. Isinabat niya ito sa kanyang balikat at nagpatuloy. Habang naglalakad ay nakaramdam siya ng kakaibang amoy, nagbigay ng senyales si Sora ng panganib na hindi napansin ni Ivy. Nag-aalala ang babae kung ito ay isang halimaw, ngunit wala siyang nadama na ganun, kaya't nagpasya siyang mag-imbestiga pa. Nagulat siya nang makita ang mga patay na kabayo na nakahandusay. Iniutos ni Ivy kay Sora na pumasok sa kanyang bag para hindi ito makita kung sakaling may mga bandido. Nagpatuloy siya unahan at nakita ang mga patay na tao. Kumapit siya sa kanyang supot at tumakbo ng malayo hanggang sa siya'y tiwala na ligtas na. Nang siya ay makahinga ng maluwag, napansin niya ang malaking bayan ng Latem sa malayo. Pumasok si Ivy at agad na naghanap ng kahit sino upang ipaalam ang insidente. Nakakita ang babae ng tanda para sa town hall at doon siya nagtungo. Nakialam siya sa usapan ng receptionist kasama ang ilang mga manlalakbay. Ipinaalam ni Ivy sa kanila ang ahas na halimaw sa kanyang supot. Nang itanong nila, itinuro siya ng isa sa mga lalaki sa apotekero kung gusto niyang magpalit ng halimaw. Nagpasalamat siya sa kanya para sa impormasyon, gayunpaman, ipinaalam niya sa kanila ang tungkol sa mga namatay na tao na natagpuan niya papunta sa bayan. Ito ay nakapukaw ng pansin ng lahat na naroroon. Hiniling ng receptionist na lumapit siya para magbigay ng karagdagang detalye. Sinabi ni Ivy na ito ay nangyari sa daan mula sa Letoto Village. Isang manlalakbay ang bumangon pagkatapos marinig ito. Ipinaliwanag ng receptionist na ang kanilang bayan ay maaaring atakihin sa susunod kung totoo ito. Nagpapalagay ang leader ng grupo na maaaring ito ay isang atake ng mga mangangalakal, ngunit nag-aalinlangan si Ivy batay sa kanilang mga sugat. Binanggit din niya na ang mga kabayo ng kariton ay napatay din. Kung ito ay isang atake, dapat ay kinuha nila ang mahahalagang kabayo. Matapos marinig ito, gumawa ang leader ng partidong isang madaling kahilingan upang alamin ang eksaktong lokasyon at uri ng halimaw na responsable sa atake. Balak niyang magsumite ng opisyal na kahilingan sa pamamagitan ng guild mamaya. Lahat ay bumangon pagkatapos matanggap ang kanilang mga utos. Nagpasalamat ang lalaki kay Ivy at ipinaalam sa kanya na makakatanggap siya ng tip na gantimpala pagkatapos nilang kumpirmahin ang lokasyon. Nakikita ng receptionist na siya ay nalilito, kaya ipinaliwanag niya na ang mga tao ay kumikita ng pera kapag nagbibigay sila ng impormasyon sa anumang town hall tungkol sa mga halimaw o mga tao na namatay mula sa mga atake ng halimaw. Mas nakakakuha sila ng pakinabang kung may impormasyon sila tungkol sa mga halimaw sa pinakamaaga. Ipinasalamat ni Ivy ang mga ito at nagtungo siya sa mga ngatay. Sinuri ng tindero ang ahas na halimaw at ipinaalam sa kanya na ang normal na presyo sa merkado para sa halimaw na ito ay 2 gidal. Gayunpaman, siya ay nakakuha ng isang babaeng ahas na halimaw, na bihirang kaya handa siyang magbayad ng 3. Nagulat si Ivy sa marinig ito at nagsimulang magbilang ng kanyang calculations. Isang gidal ay katumbas ng 100 DS kaya 3 gidal ay may halagang 30 field mice. Sa kanyang reaksyon, akala ng tindero na hindi siya masaya sa bayad. Lumabas siya ng tindahan na namangha na kumita siya ng 3 buong gidal na nangangahulugan na marami siyang mabibili ng tuyong karne para sa kanyang paglalakbay. Nagmungkahi siya kay Sora na maghanap sila ng pagkain para sa kanya, kaya't nagtungo sila sa basurahan. Nagtataka siya kung makakakita sila ng mga giuma sa paligid. Napalakpak ang babae sa tuwa nang makakita ng maraming magic bags. Binuo niya ang mga ito, at mayroong 21 sa kabuuan. Habang iniisip kung paano ito dalhin kasama niya, si Sora ay naglalaro at kumakain ng mga inuming nasa paligid. Ang kanyang nakaraang sarili ay nagmungkahi na subukang ilagay ang mga magic bags sa isa't isa. Inilagay niya ang unang isa, at gumana ito.
Sinubukan niyang ilagay ang bag na iyon sa isa pang bag, ngunit hindi ito pumasok, kaya pagkatapos ng pagsubok at error, natukoy niya ang kapasidad ng bawat bag at iniayos niya ang mga ito ayon dito. Pagkatapos nito, natuklasan niya ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga bag upang ma-fit ang lahat sa isa. Pumunta sila sa sentro ng bayan kung saan nakita ni Ivy ang guild ng mga manlalakbay. Nagtakip siya ng kanyang kaputi sa takot na baka makilala siya ng sinuman habang dahan-daang dumadaan. Tinawag siya ng leader ng grupo, ipinaalam niya sa kanya na ang impormasyon na ibinigay niya ay nakatulong na mailigtas ang maraming buhay at na-verify nila ang lahat ng kanyang iniulat. Ang mga halimaw na nagsagawa ng mga atake ay mga Orges kasama ang isang Orge King, ang kanilang mga bakas ay nasa paligid ng kariton. May ilang mataas na ranggang mga manlalakbay ang ipinapadala upang sila ay hanapin, kaya't binalaan siya na huwag umalis sa bayan hanggang hindi nahuhuli ang mga halimaw. Sinabi rin ng lalaki na ang kanyang tip na gantimpala ay pwede na itong makuha sa barangay, agad naman siyang pumunta doon. Humingi ang receptionist ng dokumento, kailangan ni Ivy na tanggalin ang lahat ng kanyang mga bag upang makahanap nito. Ipinakita niya ang dokumento at binigyan siya ng 5 gidal para sa impormasyon tungkol sa 5 namatay na tao at 2 ladle para sa impormasyon tungkol sa mga mataas na ranggang mga halimaw. Mukhang ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga halimaw sa mundong ito ay kumikita ng malaki. Gumawa ng mga kalkulasyon ang babae, at kailangan niyang manghuli ng 280 na field mice upang kumita ng ganitong halaga. Bago siya umalis, nanalangin ang receptionist sa kanya na mag-ingat sa malaking halaga ng pera. Ipinaalala rin niya sa kanya na ipadala ang kanyang mga bag. Umalis siya at naglakad habang tinitigan siya ng mga tao dahil sa mga dala nitong maraming bag. Nagtungo siya sa pahingahan ng manlalakbay upang doon magpalipas ng gabi habang nasa bayan sila. Kumain siya at binigyan rin niya si Sora ng giuma. Tumingin siya sa kanyang mapa sa kanilang susunod na destinasyon, na isang mas malaking bayan na tinatawag na Leyton. Ang babae ay nagpahinga na masaya na siya ay naglalakbay kasama si Sora. Nalungkot si Ivy nang makita niyang nasira ang kanyang bitag at wala siyang nahuling mga ligaw na hayop para maibenta. Nagpapalagay ang babae na may tumapak dito at nag-aalala siya na hindi siya makakakuha ng pera kung hindi siya makahuli ng anumang biktima, sumagip ang kanyang nakaraang sarili at inuudyukan na mayroon pa silang ilang panustos na magtatagal sa kanila ng ilang sandali. Nakakita si Sora ng isang bagay at bigla itong tumakbo papunta sa mga damo at hinabol naman ito ni Ivy. Habang lumalapit siya, bahagyang nararamdaman niya ang isang bagay sa unahan at naamoy niya ang mga dugo. Natagpuan ni Ivy ang isang malubhang sugatang malaking pusa. Dinama rin niya ang ilang mahika na lumalabas mula sa nilalang, kaya inakala niya na ito ay isang halimaw. Sinuri niya ang kanyang libro ng mga halimaw at napansin na kamukha ito ng isang halimaw na tinatawag na adandala. Inipapabatid sa kanya ng aklat na ito ay isang mabangis na hayop. Nagugulat siya nang marinig nito ang isang sigaw ng sakit. Sa kabigatan ng sugat, ipinapalagay ni Ivy na ang nilalang ay malapit na mamatay. Ang kalungkutan ay bumagsak sa kanya, kaya sinusubukang pag-aani ng pakiramdam nito habang naglalakbay ito sa kanyang mga huling sandali. Naiintindihan niya ang sakit nito habang naaalala niya ang panahon na halos siya ay mawalan ng buhay. Hinaplos ng babae ang pusa, na umaasang sana'y mas marami pa siyang nagawa para tulungan ito. Nagdesisyon si Sora na tulungan ito sa biglang nilamon ang nilalang, at sa maikling panahon, pinagaling nito ang lahat ng sugat. Lumundag ang slime pabalik sa kamay ni Ivy, at napansin niya na nagbago ang paraan ng pagsasalita ng kanyang kaibigan, ngunit ang anino ng halimaw na nakatayo sa ibabaw niya ay nagpabukas sa kanila. Ang saglit na tensyon ay natapos habang nagrururot ang malaking pusa habang sumisiksik sa kanya bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanya. Ayon sa aklat, kinakailangan ng 5 mataas na ranggang mga manlalakbay upang matalo ang adandala at sigurado siya na ang isang tao ay mamamatay kung sila ay makakaranas ng halimaw na ito mag-isa sa gubat. Sa mas matalas na pagsusuri, natuklasan niya na ang nilalang ay kaaya-aya at nag-aalinlangan siya kung ito ay tunay na isang adandala. Patuloy siyang naglalakbay sa gubat at sumusunod ang nilalang sa kanya. Kaunti siyang nagulat na nagpa siya itong manatili sa kanya, ngunit masaya siya na mayroon siyang isa pang kaibigan na maglalakbay kasama. Naisip ni Ivy na dapat ay may pangalan ito, kaya pinangalanan niya itong Cell. Ipinakilala ni Ivy ng opisyal ang kanyang sarili at si Sora bago sila magpatuloy ng kaunting mas matagal hanggang sa marating ni Ivy ang isang bayan, kung saan niya nararamdaman ang mga tao. Samaan pa ang slime sa kanyang bag upang maging ligtas ito, at ang malaking pusa ay nagpaalam sa kanya at tumakbo papunta sa mga damo. Pagkatapos ng maikling lakbay, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng mga pintuan ng bayan ng Leyton. Tumitigil siya at nagiging hindi tiwala sa pagpasok sa bayan nang makakita siya ng isang nakakatakot na lalaki na nakaabanting bantay sa pintuan. Isang manlalakbay ang lumagpas sa kanya at pumasok sa pintuan. Nagpakita ng pagkakatakot si Sora. Nagmatigas ang lalaki nang sabihin ni Agto na huminto siya, at sinimulan niyang tanungin ang manlalakbay, nagtatanong kung ano ang negosyo niya sa kanyang bayan. Kinuha ng bantay ang kanyang bag at binato siya sa pader, nag-aalinlangan na mayroong masama sa sitwasyon nang hindi pa man niya matukoy ang taong kanyang binisita.
Tinanggal ni Agto ang kanyang bag at maraming bote na ilegal ang bumulwak. Nagtawag siya kay Velivera na ikulong ang kriminal. Para sa ibang bantay, nararapat na ibigay ni Agto ang konting respeto sa mga masamang aktor. Nakamasid si Ivy at nagulat na napagtanto ni Sora na masama ang lalaki. Kinakabahan pa rin siyang lumapit sa pintuan dahil kay Agto, ngunit nakatutok na ang kanyang mga mata sa kanya na nagpapahirap para sa kanya na bumalik, kung hindi, magmumukha siyang kahina-hinala. Nagpokus ang babae ng lakas ng loob at nagpatuloy, ngunit pinigilan siya ni Agto. Hindi siya nakilala ng bantay at nais malaman kung sino ang kanyang mga magulang. Ang nakakatakot na presensya niya ay lubos na ipinapakita habang lumalapit upang marinig ang kanyang sagot. Napansin ni Ivy ang isang insekto sa kanyang balikat at itinuro ito, na nagdulot ng kaunti niyang pagkabahala habang inaalis niya ito sa kanyang sarili. Ito ay nagpabasag ng yelo sa pagitan ng dalawa, ngunit nais pa rin niya malaman kung nasaan ang pamilya niya. Inipormahan si Ivy na maaari siyang kumita ng kabuhayan sa bayang ito sa pamamagitan ng pagiging isang manlalakbay. Nagpaalam ang bantay sa kanya habang pumapasok siya sa bayan, nagtataka naman siya kung ano ang nangyayari sa kanyang bayan. Napamangha si Ivy sa karangyan ng lugar at diretsyong pumunta sa mga ngatay. Binati siya ng babae at kumpirma sa kanya ni Ivy na ang biktima na nahuli niya ay mabibili hanggat sariwa ito. Binalaan siya ng tabakero na mag-ingat sa gubat nang malaman niyang si Ivy ay nagluluksa mag-isa, mayroong mga halimaw na tinatawag na Nunoshi sa lugar ng kagubatan. Nagpahayag siya ng pasasalamat para sa payo at bumili ng ilang tuyong karne bago umalis. Nagpapalagay si Ivy na ang mga Nunoshi ang Samaira sa kanyang mga bitag sa gubat. Iniutos ng kanyang nakaraang sarili na huwag matulog sa gubat habang nasa bayang ito sila. Sumang-ayon siya at pumunta sa kalinisan ng manlalakbay upang magpahinga. Hindi siya makapaniwala sa laki ng espasyo nang dumating siya ngunit nauunawaan niya kapag iniisip niya kung gaano kalaki ang bayan. Nakakita siya ng isa pang bantay at ang kanyang asal ay nagpapatakot sa kanya na lumapit, ngunit ginawa niya pa rin ito. Matapos magtanong ng ilang mga katanungan, binigyan siya nito ng isang papeles at inutusan siya sa isang seksyon na pinakamaganda para sa kanyang sitwasyon. Naglagay ang babae ng kanyang banig at nagpatira pa ngunit napansin ang mga malalaking tolda sa kalayuan. Iniisip niya kung doon nga ba nagtitipon ng mga mid-rank na manlalakbay. Sumingil si Ivy at napansin na puno ng mga maliit na tolda ang kanyang lugar, kaya naghahaka siyang ang seksyon ay para sa mga baguhan na manlalakbay. Tinitigan niya ang mga tolda ng parehong lugar at nagpahayag ng kanyang kasiyahan sa kung gaano kaganda kung magkakaroon siya ng isa, dahil mas mababa siyang mag-aalala sa panahon at mas magagamit niya si Sora dahil maihahayag sila. Naalala niya na mayroon siyang perang gantimpala mula sa tip, kaya't pumunta siya sa palengke upang suriin ang presyo para sa mga segunda mano na tolda. Nakabangga niya si Agto, na nais malaman kung ano ang kanyang binibili. Silang dalawa ay nagulat sa isa't isa, at nanalangin si Velivera na huwag takutin ang bata. Natuklasan nilang nais ni Ivy na bumili ng isang tolda, at nagulat si Agto na wala siyang isa at nagtataka kung ito ay pinaalis sa kanyang bayan ng walang-wala. Nagpakilala sila kay Ivy, at hinawakan siya ni Agto, nagnanais na ipakita sa kanya ang isang magandang tindahan na pinamamahalaan ng isang bihasang matandang lalaki. Sa paraan ng kanyang paghawak, ay nagpilipit sa sakit ang bata. Agad namang nagbabala si Velivera sa kanya na mag-ingat dahil nasasaktan ang bata. Bilang paumanhin, nangako si Agto na tutulong siyang makuha ang pinakamahusay na tolda para sa kanya. Agad pagkatapos, dumating sila sa tindahan ng matanda. May mga biro siya kay Agto sa pamamagitan ng pagsasabing wala itong bibilhin. Ipinabatid niya sa matanda na dinala niya ang isang customer para sa kanya, at ipinapahayag din niya ang kanyang simpatiya nang marinig na si Ivy ay mula sa Latami Village. Humingi ng mataas na presyo ang bantay para sa isang kalidad na tolda, at ipinakita ng matandang lalaki ang iba't ibang antas ng pagiging matibay, na karamihan ay may kaugnayan sa bigat ng tolda. Ang interes ni Ivy ay higit sa presyo, ngunit sinabihan siya na ito ay nakasalalay sa kanyang budget. Nagulat silang lahat sa marinig ang isang budget na 5 gidal. Iniisip niya na hindi ito sapat at ibinunyag na may karagdagang 2 ginto siya, ngunit hindi niya nais na gastusin ito. Nagulat ang mga bantay at nagtataka kung paano siya nagkaroon ng gayong malaking halaga ng pera. Nagpaalam siya sa kanila tungkol sa gantimpala na ibinigay sa kanya sa Latam Village para sa kanyang tip hinggil sa isang pag-atake ng halimaw. Mula sa kanilang mga salita, sigurado ang mga bantay na ito ay dapat na isang mataas na antas na halimaw, at masaya sila na nakalabas siya ng ligtas. Sinabihan siya ng matandang lalaki na maaari siyang makakuha ng magandang tolda para sa 5 gidal. Nilabas niya ang isang magaan at matibay na tolda, na nagpapalam sa kanila na ito ang pinakabagong modelo. Binili ito ng isang manlalakbay na tinatawag na tamad na Hoya ng bago pa ito ngunit nag-asawa at tumigil sa pagiging manlalakbay. Halos hindi pa ito nagamit nang binili niya ito. Ginawa rin ng matandang lalaki ang ilang mga pag-upgrade dito. Binibigay niya ito sa kanya para sa 5 gidal, na isang bar atong presyo dahil iyon ang presyo na binili niya ito nang hindi pa gina-upgrade.
Pagkatapos ng pagkumpirma sa transaksyon, hinihiling niya sa kanya na lagyan ng marka ang tolda upang mailayo ito sa iba. Nagpasya siyang gamitin ang pangalang Sora bilang kanyang marka at siguradong ito ay mula sa kanyang nakaraang buhay. Binibigyan siya ng matandang lalaki ng isang maliit na tunay na magic bag bilang bonus. Nais niya na ilagay niya ang kanyang pera dito. Ang tatlong magkasama ay umalis sa tindahan at masaya si Ivy na nakabili siya ng ilang magagandang bagay. Nagpasalamat siya sa mga bantay sa tulong. Nang maglaon, bumalik siya sa puwang at nagtayo ng kanyang bagong tolda nang walang anumang insidente. Inilabas niya si Sora upang ipakita sa kanya ang kanilang bagong tahanan. Dito, dapat silang protektado mula sa mga elemento. Kasunod ng kasiyahan ang slime. Pakiramdam niya ay libre na niyang nakuha ito dahil sa kanyang pagkakaroon ng pera at ang magandang deal na ibinigay sa kanya ng panday. Nagtataka si Ivy kung pinapayagan siyang magkaroon ng lahat ng mga magagandang bagay na ito. Nagpasya pa rin siyang ipagdiwang. At nais niyang pumunta sila sa basurahan ng lungsod upang makakuha ng ilang mga potion habang maliwanag pa sa labas. Lumabas siya at nagpatuon ng pansin ng ilang masasamang manlalakbay. Lumapit sila at tinawag siyang magnanakaw sa kanyang pagkalito. Tumingin ang isa sa kanila sa kanyang tolda at nagsinungaling na ito ay kanya. Tiniyak ni Ivy na binili niya ang tolda at ito ay nagpapalala sa lider ng grupo habang tinatawag siyang sinungaling habang hinahawakan siya nito. Binabastos sila ng iba't ibang tao at patuloy na pinapaamin siya. Nakialam ang bantay at nagbanta na itataboy sila kung magdudulot sila ng gulo. Nagsinungaling sila na si Ivy ang nagnakaw ng tolda. Humingi ang bantay ng patunay ng pagmamay-ari, ngunit hindi nila ito maibigay at sinabi na ang isang tulad niyang bata ay hindi kayang bumili ng ganoong tolda. Pinalaya ng bantay si Ivy mula sa hawak ng lider at ibinunyag na si Agto ang kapitan ng bayan at si Belivera ang bise. Sinabihan ng bantay na tingnan ng bata at nagsabi sa mga manlalakbay na ang dalawa ang mga nag-escort kay Ivy para bumili ng tolda. Nagulat ang babae sa pag-alam na sila ay mga malalaking personalidad sa bayan. Umatras na sana ang mga pasaway at tatakbo, ngunit huli na sapagkat nahuli sila ng iba pang mga bantay. Inabisuhan ni Agto ang bantay tungkol kay Ivy at inutusan siyang bantayan ito. Ibinigay ng bantay sa kanya ang isang bago at hindi na nagagamit na giuma bilang paumanhin sa insidente. Namangha si Ivy sa paningin nito. Gabi ng mga oras na iyon, ibinigay niya kay Sora ang kanyang mga giuma habang kumakain siya ng kanyang pagkain, ngunit tinanggihan ito ng slime dahil ang gusto nito ay ang bagong giuma na nakalagay sa bag. Subalit ayaw itong ibigay ni Ivy dahil ito'y magagamit niya sa anumang sakuna. Nagpupumilit si Sora ngunit ayaw pa rin ibigay ni Ivy. Sa sumunod na araw, paglabas ni Ivy mula sa kanyang tolda at pagkomento sa kagandang araw, ipinaalam niya kay Sora na maghahanap sila ng pagkain. Habang lumalabas siya pahingahan, binati siya ng mainit na pagbati ng bantay na nagbabala sa kanya na mag-ingat habang naghahanap. Papunta sa mga pintuan ng lungsod, binati siya ng lahat ng mga bantay na nakabantay sa paligid at nagbigay ng ilang positibong komento. Medyo naguguluhan siya kung paano nila lahat alam ang kanyang pangalan, ngunit nagpatuloy pa rin siya papunta sa gubat upang maghanap. Hinaharap niya ang parehong mga isyu na may mga Noon-Oshi na sumisira sa kanyang mga patibong. Nag-aalala siya na hindi siya makahuhuli ng anuman na mabebenta sa ganitong paraan. Ang kanyang layunin ay mag-ipon ng kasing laki ng pera sa tag-init upang makatagal siya kapag dumating ang taglamig. Nararamdaman ng babae ang isang kakaibang presensya at lumingon, at nakita si Cell na may hawak na maraming kuneho na kinuha niya. Inilagay ng malaking pusa ang mga ito sa harap niya, nagpapahiwatig na kunin niya ito. Napansin ni Ivy ang galaw at niyakap ang nilalang, nagpapasalamat sa tulong. 9 na kuneho ang nahuli nito at napapansin niya na lahat sila ay napanatili ang kanilang integridad habang kinukuha. Nagtataka siya kung paano nagawa ng nilalang iyon, ngunit mas nababahala siya sa pagbebenta ng karne habang ito'y sariwa pa. Habang naglalaro sina Sora at Cell, siya naman ay nagtatanggal ng balat ng mga kuneho. Tulog na ang dalawang nilalang pagkatapos niyang balutin ang mga karne. Ginaising ni Ivy ang slime at ipinaalam dito na dapat silang bumalik at nais nilang ipagbili ang karne habang ito'y sariwa pa. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, inaakala ng kanyang dating sarili na si Cell ay isang adandala. Inaamin ni Ivy na ito nga ay tila katulad ng inilarawan sa aklat. Nagulat ang babae na hindi ito gaanong mabangis tulad ng inilarawan sa aklat. Hinahagkan siya ng malaking pusa habang binabalik niya ang pasasalamat para sa mga kuneho. Nawala si Cell sa mga palumpong na nagtulak sa dalawa na bumalik din. Nagpapansin si Ivy sa pinahusay na lakas ni Sora habang naglalakad sila, gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang pagiging clumsy nang madapa ito sa isang sanga. Diretso si Ivy sa tindahan ng mga ngalakal. Sa kanyang pagdating, sinuri ng babae ang karne at nagpahayag kung gaano ito kasariwa at hindi maanggo. Ang mga ngalakal ay nakakita na hinanap ni Ivy ang mga ito nang hindi sinisira ang mga organo at nagtatanong kung gumamit siya ng patibong. Hindi komportable na sumagot si Ivy. Nagulat ang babae dahil ang karne ay nagdagdag ng lasa habang ang mga nilalang ay lumalaban sa mga patibong, ngunit hindi niya nakikita ang mga palatandaan nito sa karne ng babae.
Masaya ang babae sa paraan ng pagbababoy ng karne kaya binayaran siya ng 855 decaliters para sa kargamento. Mas higit pa ang nais na bilhin ng mga ngalakal kung ano pa man ang makuha niya dahil sa kalidad. Ang tanging kaligtasan lamang ni Ivy ay ang pagsalunga at pagpasalamat kay Cell. Nagtanong ang maraming bantay tungkol sa kanyang pangangaso, na nagpapakaba sa kanya hanggang sa punto na nagtago siya sa isang eskinita upang malaman kung paano nila lahat nalalaman ang kanyang pangalan. Nakita siya ni Velivera at nagtaka kung bakit siya nagtatago sa gayong lugar. Pagkatapos marinig ang kanyang kwento, ipinaalam niya na ang biglang pag-usbong ng kanyang kasikatan ay dahil kay Kapitan Agto. Sinabi niya sa mga bantay na tumulong kung nakakita sila na siya ay nasa peligro. Humingi ng paumanhin ang bise-kapitan kung ang kanilang pag-aalala ay nakakatakot para sa kanya. Siya'y nagpapakalma na ito ang kanyang kaligtasan at hindi nila natuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Si Velivera ay nagpaalam sa kanya dahil siya ay patuloy pa sa kanyang pagpatrolya. Pinapahalagahan ni Ivy ang kanilang pag-aalala, ngunit hindi niya gusto ang maging sentro ng pansin. Ngunit ang pag-aalaga sa kanya tulad nito ay nagpapaisip sa kanya na maaaring ang lungsod ay isang magandang lugar. Nakita niya ang isang tindahan na mayroong ilang prutas na zero. Halos nagulat siya nang tignan niya ang presyo. Ipinaliwanag ng tindero na matagal niya itong nakuha. Gusto malaman ni Ivy kung ito ay mula sa Latami Village. Ipinakita ng tindero na ito ang tanging lugar kung saan maaaring lumaki ang prutas. Gayunpaman, ang ani ngayong taon ay masama. Ibinulalas ni Ivy na siya ay mula sa bayan ngunit naglalakbay mag-isa. Nang siya ay tanungin, inaakala ng lalaki na narito siya dahil sa hindi magandang pagdala ng kapitan ng bayan. Siya ay nagulat na hindi niya alam ang nangyari sa bayan. Ipinaalam niya na tumakas siya mula sa bayan. Nang siya ay tanungin kung siya ay itinaboy, ipinakita ng tindero na ang lahat ay nagsimula sa kamatayan ng manghuhula, si Luba. Laging pinoprotektahan niya ang mga taniman ng Zero sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga kapangyarihan upang maipahula ang pinakamahusay na panahon para sa pag-ani ng prutas. Dahil hindi na angkop ang prutas ng Zero para sa pagbebenta kung ang oras ay nalampasan, kaya't mahalaga ang kakayahan sa pagtatala ng kapalaran ni Luba at minamahal at iginagalang siya ng mga mamamayan ng bayan. Ang pagbebenta ng prutas ng Zero ay ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng Latami. Hindi ito gusto ng punong bayan, kaya ayon sa mga chismis, nang magkasakit si Luba, hindi niya ito inalagaan, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Naalala ni Ivy ang ilang mga babae na nag-uusap na kakaiba na ang isang tao ay mamatay sa sipon sa panahon ng tag-init. Ang nagbebenta ng prutas ay nagbibigay sa kanya ng isang labis na hinog na prutas na hindi niya mabebenta upang pasayahin siya. Si Ivy ay bumabalik sa kanyang tolda at hindi makapaniwala sa kapalaran ng kanyang bayan at nagtataka kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Siya ay nagmumuni-muni kung paano ngayon ay maganda ang takbo ng kanyang buhay kumpara sa mga nagtapon sa kanya. Ang babae ngayon ay may mga kasama upang tamasahin ang bagong buhay na ito. Nagtataka siya kung ito na nga ba ang tinatawag na kaligayahan ng mga tao. Kinakagat niya ang bunga at bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang maagang kabataan. Gumawa siya ng mental na tala upang tandaan ang lasa bilang parangalan sa manghuhula ng kapalaran na napakabuti sa kanya. Si Ivy ay nagigising sa isa pang magandang araw at lumalabas upang manggaso muli. Sa pagkakataong ito, mas comfortable siyang makipag-ugnayan sa mga bantay. Naglalagay siya ng mga patibong sa mga lugar kung saan hindi maapakan ng nonoshi ang mga ito. Nagpasya siyang bumalik sa lungsod upang manggaso at kumuha ng mga giuma sa basurahan. Nararamdaman niya ang iba pang mga tao sa gubat at pinag-uutos si Sora na pumasok sa bag. Lumitaw ang dalawang miyembro ng grupo na sumubok na magnakaw ng kanyang tolda. Sinisisi nila siya sa pagdulot ng pagkakaaresto ng kanilang kaibigan. Ang masamang tao ay naaalala na mayroon siyang espesyal na slime at inuutos na ibigay ito sa kanila bilang kabayaran. Tinatanggihan ni Ivy na iabot si Sora at tumatakas. Siya ay magtangka na magturo ng isa sa kanyang mga patibong. Sinasalaysay niya ang kanyang sarili ngunit galit na natatangay ng patibong. Ang babae ay lumalabas ng unahan ni Ivy ng mabilis, napilitin siyang huminto. Sinasalo nila siya, na humihiling na malaman kung nasaan ang slime. Ang kanilang panggigipit ay biglang nauwi ng bigla nang lumitaw si Cell. Ang takot sa kanilang mga mukha ay isang magandang tanawin nang maunawaan nila na isang $100 ang nasa harapan nila. Ang babae ay nawala ng malay nang lumabas ito ng sigaw. Sinusubukan ng lalaki na tumakas, ngunit siya ay binagsakan at dinala pabalik. Nagpahayag ng pasasalamat si Ivy, ngunit mabilis na umurong si Cell nang maamoy niya ang mas maraming tao. Nakikilala niya ang boses ng tawagin ito at itinuturo ang kanilang lokasyon. Ang kapitan at bise ay nagulat na makita siya. Nagpapatrolya sila sa gubat nang marinig nila ang sigaw ng isang halimaw at ang sigaw ng tao, kaya dali-dali silang pumunta, at pag-aakalang si Ivy ang may-ari ng sigaw. Bumalik sila sa lungsod kung saan ipinaalam sa kanya ni Agto na ang mga mandirigmang nanggugulo sa kanya ay ngayon ay ilalagay sa investigasyon. Sila ay nangunguha ng pera at kalakal mula sa mga mandirigma gamit ang mga huwad na paratang.
Ang dalawang nahuli kanina ay hinahanap para sa pagpatay, sila ay magiging alipin habang buhay, at ang dalawang iba ay hinatulan ng mahabang panahon bilang alipin, kaya hindi na nila siya uulitin. Masaya siyang marinig ito at nagpasalamat kay Agto para sa lahat ng tulong. Inihayag din ng kapitan na mayroong pabuya para sa kanyang tulong sa paghuli sa mga masamang aktor. Siya ay binigyan ng 2 ladle at 3 gidal dahil ang mga kriminal ay mapanganib. Ginamit niya ang kanyang mga mouse calculator upang ipakita na mayroon siyang higit sa 5,000 field mice na halaga ng pera kapag pinagsama ang gantimpala mula sa nakaraang bayan. Nababahala si Agto na dalhin niya ang ganoong kalaking halaga ng pera, kaya inirerekomenda niyang magbukas siya ng isang account. Nag-aalok siya na maging kanyang garantor at nagtungo ang dalawa sa guild ng kalakalan kung saan nagparehistro si Ivy at naglagay ng kanyang deposito. Nagulat ang kapitan nang malaman na siya lamang ay 8 taong gulang. Binigyan siya ng isang plato na nagbibigay sa kanya ng karapatan na mag-withdraw ng pondo sa anumang guild ng kalakalan sa mga baryo at mga bayan. Ang kanyang nakaraang buhay ay inihahambing ito sa isang deposit book. Sa wakas, natagpuan ni Velivera si Agto at galit itong pinagsabihan si Agto na dapat ito ay magpaalam kung ito ay aalis. Habang sila ay bumabalik, inirerekomenda ng kapitan na subukan ni Ivy ang kanilang pambansang putahe ng bayan na tinatawag na Noon Oshis 2. Pumunta sila sa kainan lugar at nag-order si Agto ng maraming pagkain. Kinakain niya ito at natutuwa sa kung gaano kasarap ito. Inihayag na ang kusinero ay may 4 na bituin na kasanayan sa pagluluto. Ipinapakita ito sa kapitan na ang dalawang nahuli nila ay may 3 bituin na kasanayan sa pagtakbo. Nais sana ni Agto na mas marami silang mga bantay na mayroong ganoong kasanayan, ngunit may malungkot na mukha si Ivy. Siya ay nahihiya nang itanong nila tungkol sa kanyang kasanayan. Sinabi niya sa kanila na siya ay isang subalit hindi niya inilantad ang kanyang mga bituin. Natanto ng dalawang bantay na marahil ay mayroon siyang mababang mga bituin at sinubukang aliwin siya sa pamamagitan ng pagpapansin na kung minsan ay walang silbi ang ilang tao na may mas mataas na mga bituin. Itinuro nila ang mga kriminal na kanilang nahuli bilang halimbawa. Sinabihan siya na huwag mag-alala kung isa lang siyang isang bituin, ngunit hindi nila alam na wala siyang bituin. Kinabukasan, nagpaalam si Ivy sa kanila dahil pupunta siya sa susunod na baryo. Habang sila ay nagpapaalam sa kanya, ipinakita na alam ni Velivera at Agto na babae siya. Alam din nila na siya ay nagkaroon ng pinakamababang ranggo sa kanyang pagsusuri sa mga guild. Sa kanyang mga kalagayan, alam nila na may tinatago siya ng isang lihim at umaasa na isang araw ay maaari niyang ito ipaalam sa kanila. Sigurado si Velivera na magagawa at masasabi ito ni Ivy balang araw. Habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, hinabol ni Ivy si Sora na tumatakbo ng mabilis. Sa huli, nahabol niya ang kanyang kaalaman at nagpahinga upang panaasan ng uhaw sa ilang tubig. Napansin niya na puno ng enerhiya ang slime na nagtulak sa kanyang nakaraang buhay na sabihing nagbago si Sora matapos pagalingin ang mga sugat ni Cell, halos parang kumain siya ng mga sugat at nag-evolve. Hindi sigurado si Ivy kung ano ang ibig sabihin ng salitang evolve, ngunit alam niya na gusto ng slime ang mga asol na potion. Nauubos ang kanyang pag-iisip nang biglang tumakbo si Sora sa dulo ng bangin. Sinundan niya ito at nakita na sinira ng mga Noon Oshi ang lupa. Maari niyang isipin kung gaano kalaki ang mga ito para magawa ang ganitong pinsala. May tumalon mula sa mga damo na nagpang-inag sa kanya. May ngiti sa mukha si Sora dahil ito ay si Cell. Si Ivy ay nakahinga ng maluwag at sumakay sa nilalang, masaya sa pagkikita dito. Gabing iyon, itinayo ni Ivy ang kanyang kampamento at nasiyahan sa ilang karne ng kuneho na nahuli ni Cell at nagpasalamat sa malaking pusa, at napasigaw sa sobrang sarap nito. Ang slime ay nasiyahan din sa kanyang mga potion. Umaasa siyang madyay gising ng maaga upang suriin ang mga patibong sa paligid ng kanyang paligid. Hindi niya alam, may isang kakaibang entidad na sumusubaybay sa kanya mula sa malayo. Pumutok ang araw, at si Ivy ay naglalakad sa isang kagubatan na puno ng usok upang suriin ang kanyang mga patibong. Wala sa kanila ang kumuha ng anumang bagay. Hindi siya masyadong nalulungkot dahil mayroon pa siyang natirang karne mula sa nakaraang gabi, kaya plano niyang gamitin ito para sa almusal. Napapaluha siya matapos maramdaman ng isang presensya at mapansin ang ilang di karaniwang aktibidad sa harap. Hiniling ng babae kay Sora na pumasok sa kanyang bag habang siya ay nagsisimulang umalis. Nanginginig si Ivy nang malaman niyang sinusundan siya at sinabi pa nga niya na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng panghihina. Hindi siya makatakbo ng mas malayo nang marating niya ang isang bangin. Habang lumalapit ang presensya, napapansin niya ang isang hugis at iniisip niyang ito ay isang halimaw, ngunit mula sa kinaroroonan nito, pakiramdam ng babae na ito ay maaaring tao. Sumisigaw siya na huwag lumapit. Napapansin niya si Cell na nagmamadali patungo sa kanya. Naglabas ito ng isang malakas na sigaw na nagpaparami sa nilalang na mawala. Nakatayo si Ivy doon na nagtataka kung ano ang maaaring maging iyon na nilalang. Ang malaking pusa ay bumuhat sa kanya habang sila ay patuloy sa pamamagitan ng isang daanan sa bundok. Muli niyang pinasalamatan ang pusa sa pagligtas sa kanyang buhay.
Patuloy pa rin siyang nag-iisip tungkol sa di masayang presensya. Biglang huminto si Cell at nagsimulang umuungol habang tinitingnan ang daanan sa ibaba. Ang dahilan ay nagiging malinaw nang makita ang isang ogre na umaakyat patungo sa kanilang lokasyon. Ibinaba siya ng adandala upang harapin ang halimaw. Samaan pa ito sa ogre at kagatin ito bago sila parehong bumagsak sa ilog sa ibaba. Tinatawag ni Ivy ang kaibigan, ngunit nahulog na ito. Naririnig niya ang ilang ingay sa itaas at tumingin siya pataas upang makakita ng isang unit ng mga ogre na bumababa. Ang babae ay biglang tumakbo palayo at nagtakbuhan ng mabilis. Natagpuan niya ang sarili niya sa isang lugar na may patay na mga puno na may mga tao na gawa sa dayami na nakabitin sa mga ito. Ang nakakatakot na tanawin ay nagpapahinto sa kanya, ngunit ang paglapit ng mga ogre ay pilit sa kanya na tumakbo sa lugar. Lumalala ang sitwasyon para sa kanya nang makita niya ang isang patibong at mapabilanggo. Hinahabol ng mga halimaw at nagpapaghanda upang atakihin siya nang biglang sumabog ang isang bola ng apoy na pinalipad ng isang tao. Nakita nito si Ivy at nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang bata sa kanilang patibong. Si She-Fail, ang mamana, agad na pinaputol ang nakalambiti na bata habang pinapuna sila Trua sa pagiging labis. Ang kanyang kaligayahan ay pansamantala lamang habang may isang ogre na nakatayo sa harap nila at nagsisimula ng atake. Sila ay nagtama sa ilang malalaking slime na pinatawag ni Mila. Nagpasalamat siya sa kanya para sa pagliligtas. Tinawag niya ang mga ito pabalik sa kanyang bag. Sinundan ito ng pagsalakay ni Hazelk at Nuga na madali nilang pinugutan ng ulo ang halimaw. Si She-Fail ay naging mahalaga sa pagsasagawa ng maraming suntok na pumipinsala sa natitirang mga ogre na sumusubok na makipaglaban. Inilipat nila si Ivy sa isang mas ligtas na lokasyon at ipinakilala ang kanilang sarili bilang ang grupo ng mga manlalakbay na kilala bilang ang Blazing Sword. Ngayon sila ay kumikilos bilang isang puwersa ng pagsupil dahil sila ay inatasang maghanap at pumatay sa mga halimaw na unti-unti nang namumuhay sa lugar. Ang leader ng grupo, si Hazelk, ay kumpirma na hindi nasaktan si Ivy bago ang bawat isa ay nagpakilala. Ipinahayag na si Mila ay mula sa ibang grupo na tinatawag na Green Gale, ngunit siya lamang ay nagpunta upang tulungan ang kanyang mga kaalyado. Si Ivy ay tumugon sa mga paggalang at nagpakilala rin na nagpatawa sa lahat. Sila ay pumunta sa ibaba ng burol patungo sa kanilang lugar kung saan magtatayo ng kampo, ngunit sila ay medyo nababahala na baka hindi niya kayaang maglakad ng malayo. Nagtataka sila kung ano ang ginagawa niya sa kabundukan. Ipinahayag ng babae na patungo siya sa Ottawa mula sa Latami Village. Nagulat ang grupo na marinig na siya ay naglakbay ng napakalayong mag-isa. Ipinaalam nila Trua sa kanya na sila ay mula sa Ottawa. Inaalok ng leader ng grupo na maglakbay siya kasama nila patungo sa kanilang tahanan dahil may mga mapanganib na halimaw pa ring naglalakbay sa lugar. Itinuro ni Hazelk ang lugar kung saan magtatayo ng kampo, ngunit mula sa anggulo na iyon, tila mas mukha itong isang pangunahing pwesto. Nahayag na nagtipon doon ang iba pang mga pangkat ng mga manlalakbay. Patuloy ang iba sa paglakad, ngunit tumigil siya nang makita si Cell na ligtas at maayos, na nakapapawi sa kanyang pangamba. Pinakita niya sa malaking pusa na manatiling nakatago, kung hindi, maaari siyang mabiktima. Dumating na sila sa kampo, at maayos na inayos ito na may mga tindero at mamimili. Nilagay ng mga manlalakbay ang mga repellent ng halimaw sa paligid ng lugar, kaya walang takot na madali silang masalakay. Ipinaalam nila siya sa kanilang tolda, at pinayagan siya ng leader ng grupo na gamitin ang bakanting pwesto sa tabi nila. Nagsabi ng paalam si Mila habang pumunta sa kanyang pangkat. Si Hazelk at ang dalawa pa ay pumunta sa isang pulong tungkol sa susunod na yugto ng paghahanap sa halimaw. Nanatili sila Trua upang tulungan siya sa anumang bagay na hindi niya maintindihan. Napansin ni Ivy na kabado ang lalaking nagbibigay ng apoy habang pinauusapan siya. Natutunan niyang siya ay nakaatas sa pagluluto ngunit hindi siya gaanong mahusay, palaging sinasabihan ng kanyang mga kasama tungkol sa kanyang pagkain, kaya natatakot siyang magluto kapag siya naman ang bahala. Nais niyang magpatulong kay Ivy na marinig ang tungkol sa proseso ng pagluluto. Bago siya makapag-alok ng anumang tulong, ibinunyag nila Trua na mayroon siyang 3 bituin na skill sa pagsalakay ng apoy. Ginagamit niya ito upang ihawin at ihain ang pagkain bago magdagdag ng asin at paminta. Nakikiusap siya na tulungan siyang ihanda ang hapunan. Masaya siyang tumulong. Una niyang ipinaalam na upang alisin ang amoy ng laman, kailangan gamitin ang mga halaman bago lutuin. Nakanganga sila Trua habang pinapanood siya habang nagtatrabaho. Sa oras na dumating ang iba, handa na ang pagkain at inilagay ito sa mesa. Ang iba't ibang putahing inihanda ay nakakabilib. Nagpasalamat sila sa pagkain at kumuha ng kanilang unang kagat at napaluha. Medyo nag-aalala si Ivy dahil sa tingin niya ay hindi nagustuhan ng iba ang pagkain, ngunit lumilitaw na ang kanilang reaksyon ay dahil sa sobrang sarap na hindi sila makapagpigil sa patuloy na pagkain. Nagulat ang iba sa paraan kung paano niya natanggal ang amoy ng wild rabbit. Dumaan si Mila at hindi maiwasang magkomento sa kahangahangang amoy na nagmumula sa lugar ng Blazing Sword. Ikinagulat niya na sa wakas ay kumakain sila ng masarap na pagkain.
Sumama si Mila sa kanila at kumuha ng kanyang unang kagat, namangha siya sa kanyang kahangahangang lasa. Habang kumakain sila, napagtanto nila na si Ivy ang nagluto ng lahat, ngunit siniguro ng babae na tinulungan siya nila Trua sa pagkontrol sa apoy sa pamamagitan ng kanyang kasanayan. Naligayahan ng lalaki, kaya nilunok niya ang isang fireball sa langit. Pumutok ito at nag-aliw sa gabi. Binabanggit ng kanyang nakaraang buhay ang mga ito bilang mga paputok at ipinaliwanag na ito ay mga reaksyon sa kulay ng apoy dahil sa pagkatunaw ng metalikong elemento. Napansin ni Mila ang reaksyon ni Ivy at nais niyang malaman kung ano ang iniisip niya. Ibinunyag ng babae kung paano ang pagdagdag ng iba't ibang metal ay maaaring gawing mas maganda ang mga apoy. Nagbukas si Mila ng isang bag na puno ng mga metal na basura at ibinigay ito kay Ivy. Lumikha ang babae ng isang supot na may mga sangkap sa loob, ibinigay niya ito kay Latua upang itapon at pinaputok. Ang bagong kulay ay nag-aliw sa langit, kaya tumingin ang lahat sa kampo. Nakatutok si Cell mula sa kanyang posisyon habang nagpapahinga pagkatapos ng hapunan at palabas. Pumipilit si Ivy na tulungan sa paglilinis at hiniling ni Sazelt na magpahinga siya. Nang matapos ang lahat ng trabaho, ibinigay niya ang pagkain ni Sora sa loob ng kanyang tolda bago matulog. Samantala, pinag-uusapan ng mga miyembro ng Blazing Sword ang sitwasyon ni Ivy. Batay sa pakikisalamuha sa kanya, masyado siyang payat na nangangahulugang hindi siya kumakain ng maayos. Napansin ng leader na masyadong mabait siya sa iba at hinahinala niya na pakiramdam ni Ivy na itatapon siya kung hindi siya magiging kapakipakinabang. Sa gitna ng kabilugan ng buwan ay nagpapahinga na silang lahat. Kinabukasan, lumabas si Ivy sa basurahan ng kampo at hindi makapaniwala sa dami ng mga lumang potion na itinapon. Sinimulan niyang kunin ang mga giuma at inilgay sa kanyang bag para kainin ni Sora mamaya. Ang kanyang atensyon ay nabaling nang nakakita siya ng ibang slimes. Dumating naman si Mila at nagtanong sa kanya, at inutusan ng kanyang mga slime na ipakuha ang kanyang mga basura. Ibinunyag ng babae na mayroon siyang mga bihirang slime na kayang kumain ng mga tibak. Ipinaliwanag niya na ang mga tamers na kayang kontrolin ang mga bihirang bersyon ng mga ito ay may mataas na katayuan sa lipunan. Sa kanyang kaso, marami siyang kakilala sa mga mahahalagang tao. Dahil may kaalaman si Mila tungkol sa mga nilalang, tinanong ni Ivy kung nakakita na siya ng isang disintegrating slime. Hindi pa kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Mila na makaranas ng isang bagay na ganoon kahirap makita. Idinagdag pa niya na maaaring mabenta ito ng malaking halaga kung sakaling magawa mong hulihin ang nilalang ng buhay. Bigla ang naramdaman ni Ivy ang lamig nang madama niya ang presensya na sumundan sa kanya noon. Nagtataka si Mila kung ano ang problema ng bata, ngunit nawala ang masamang pakiramdam nang magdala ang mga miyembro ng Blazing Sword at ilang iba pa ng kanilang mga kalat sa lugar. Nagulat si Mila sa dami ng mga bagay na itinatapon nila. Sinabi ng mga ito na mas matibay ang mga ogres kaysa inaasahan, kaya marami sa kanilang mga sandata ang naglaho. Nakiusap ang lalaki kay Mila na itapon ang kanilang mga tibak, na siya namang maagad na ginawa ng babae. Sumingit si Sazelt upang ipaalam na babalik na sila sa Otalwa sapagkat natapos na ng kanilang suppression squad ang mga halimaw sa gubat. Nang gabing iyon, nagsaya ang mga miyembro ng Blazing Sword pagkatapos nilang gawin ang kanilang trabaho. Pinaghanda ni Ivy ang ilang inihaw na karne para sa kanila bilang pasasalamat sa kanilang paghihirap. Habang tinatamasa nila ang mga pagkain, binigyan sila ni Ivy ng isang masarap na sabaw ng karne na nagustuhan din nila. Hindi mapigil ang magpuri ang mga kasama ni Ivy sa kanyang kasanayan sa pagluluto. Gayunpaman, mas nababahala siya sa posibilidad na baka napatay na si Cell dahil iniulat na lahat ng mga halimaw sa lugar ay napaslang na. Sinasabi ng kanyang nakaraang buhay na kung nakipaglaban sila sa isang adandala, malamang nagawa nito ng malaking ingay ng lahat, ngunit wala siyang narinig na nagsasabi ng ganitong pangyayari. Ang kanyang maluwang na paghinga ng ginhawa ay naipakita nang makita si Cell na nagmamasid sa kampo bago matulog. Dumating ang mga miyembro ng partido upang siguruhing kumain din si Ivy ng ilang pagkain dahil napansin nila na hindi ito kumakain ng maayos kahit na siya ang nagluluto. Sinisikap niyang tiyakin sa kanila na kumakain siya, ngunit hindi sila naniniwala sa kanya. Sumali si Mila, at ipinakilala ang kanyang mga kambal na mas matatanda, sina Tolto at Malma. Ipinababatid nila Trua na ang tatlong magkakapatid ay bumubuo ng partido ng Green Gale. Naririnig ng mga kambal kung gaano katalino si Ivy mula sa kanilang kapatid, at nakikita nila ito sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanya. Nag-alok sila sa kanya na sumali sa kanilang partido kapag siya ay mas matanda na, ngunit tinanggihan nila Trua at sinabing magiging kapatid niya si Ivy, at bigla naman siyang binatukan ng leader nila, napahimas na lamang sila Trua sa kanyang ulo. Ang mga kambal agad na nagpaumanhin, at nagpaalam pati si Mila nang lapitan sila ng partido ng Lightning King. Napansin ito ni Ivy, at ibinunyag nila Trua kung paano nagiging hindi komportable ang mga kapatid sa paligid ni Kapitan Borolda, ang pinuno ng lumalapit na grupo. Narinig na niya ang kwento ni Ivy mula kay Sazelt at ipinakiusap sa kanya na bantayan si Ivy patungo sa Otalwa bilang pag-iingat laban sa isang bagay na kanilang pinag-usapan noon.
Masaya siyang makakuha ng karagdagang kumpirmasyon na sasama siya sa partido sa kanyang paglalakbay. Sa kailaliman ng gabi, pinalabas niya si Sora at binigyan ito ng maraming mga lumang mga giuma, at sinabihan itong huwag maingay. Pinanunood niya ang kanyang kasama habang nagsasalo nito sa kanyang hapunan nang biglang dumating muli ang presensya mula kanina. Nagsimula nang matakot si Ivy at hiningi kay Sora na pumasok sa bag. Nararamdaman niyang lumalapit ito habang ang apoy sa kanyang silid ay nadala ng hangin, bigla itong nawala, kaya nakahinga siya ng malalim. Tinawag naman siya ni Latrua kung ito'y gising pa, at humiling siya kay Ivy na tulungan siya sa pagluluto ng almusal bukas, at pumayag naman ang bata. Pagkatapos magpaalam ni Latrua sa kanya ay sinuri niya ang lugar at hindi nakakita ng sinuman. Nagtataka siya kung si Latrua ang dahilan ng presensya dahil siya ay lumitaw pagkatapos nito. Binigyan siya ng hint ni Sora na hindi siya ang may sala, ngunit hindi niya masyadong naiintindihan. Binanggit niya ang pangalan ni Mila habang nagtataka kung maiintindihan ba ng babae si Sora. Gumawa ang slime ng galaw ng panganib pagkatapos marinig ang pangalan nito, naalala niya ang ginawa ni Sora nang sila ay magka-encounter ng masasamang tao. Tinanong ng babae ang slime kung ano ang opinyon nito sa mga miyembro ng Blazing Sword Party, at may normal na reaksyon ito. Ngunit sa sandaling binanggit niya ang pangalan ni Mila, nagbigay ito ng galaw ng kakaiba, at parang naiintindihan na niya. Kinaumagahan, nakarating na sila sa Ottawa. Sinabihan si Ivy na kailangang punan ng isang form kung saan dapat niyang isulat ang pangalan at kanyang tinitirhan, ngunit hindi siya kumbinsido. Tinanong naman ito ni Latrua kung saang bayan nang galing si Ivy. Sinabi naman ni Ivy na galing siya sa Layton Village. Nakakaunawa sina Latrua at ang lalaki kung bakit niya gustong itago ito. Nang malaman nilang galing siya sa Latami Village, nagtataka ang lalaki kung mayroon siyang guarantor. Sinabi naman ng bata na si Kapitan Agto ang kanyang guarantor at agad naman pinakita ang pilak para maniwala ito. Matapos kumpirmahin gamit ang kanyang deposit pass, pinayagan ng admin na punan ni Ivy ang form nang hindi nagbanggit ng kanyang tirahan dahil si Agto ang kanyang guarantor. Isinulat ng babae ang kanyang pangalan at ang kanyang layunin sa pagbisita sa bayan, binigyan siya ng pass na kinakailangan para pumasok at umalis sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na naroon siya sa ganoong kalaking bayan ng Ottawa. Sinabi naman ni Latrua na ipapakita niya sa kanya ang paligid mamaya. Sumunod ang grupo sa Adventurers Clearing ng lungsod, at nagtanong si Ivy kung hindi ba sila uuwi sa kanilang bahay dahil naglalatad sila ng tolda doon. Sinabi naman ni Borolda kay Sazelk at kay Ivy na mayroon silang dapat pag-usapan. Sa gabing iyon, nagtipon ang lahat, at sinabi kay Ivy ang panganib na nag-aabang sa bayan at sa paligid na kagubatan. Mayroong isang masamang grupo na nangaagaw ng mga kabataan at ipinagbibili sila bilang gawing katulong at kriminal. Natukoy ng bayan ang kanilang taguan at sinaklalahan ito, ngunit nakaligtas ang mga masamang aktor dahil sa isang tip at nakatakas sa tamang oras. Pinanggako ni Borolda na wasakin ng mga kriminal na ito, ngunit hanggang sa panahong iyon, payo niya kay Ivy na manatili sa kanila at pigilan ang sarili sa paglalakbay mag-isa. Parehong naghahanap ang mga partido ng anumang tala na makatutulong sa kanila na alamin kung sino ang nasa likod ng masamang operasyon na ito. Nagpasya si Ivy na tumulong sa pamamagitan ng pag-amin na halos siyang atakihin. Nagtayo ang isang miyembro ng grupo ng isang barrier para hindi marinig ang kanilang pag-uusap, sapagkat ito ay mahal kaya ginagamit lamang iyon kapag may importante silang pagtiponan, at sa kanya pinagpatuloy ang paliwanag kung paano siya sinundan at inatake ng isang presensya. Tinanong naman ni Sheffield kung marunong si Ivy magdikta ng presensya, sinagot naman ito ni Ivy dahil sa iye nakatira sa gubat, at pinagpatuloy niya ang pagsabi noong nasa kampo pa ito, pero bigla naman ito ang nawala nang biglang dumating sila Latrua sa labas. Sinigawan ni Sazelk si Latrua sa pag-aakalang siya ang punut-hulo nito, at sinubukang hihihim si Latrua para sa lahat. Gayon pa man, iniisip ni Noga na humiakas na Latrua. Ang ibang partido ay sumasang-ayon at binuksan ang kanilang mga hinala sa lahat ng mga kasapi ng Suppression Squad, at nagtataka kung sino ang traitor sa kanilang grupo. Sinabi naman ni Ivy sa lahat na si Mila ang kanyang pangunahing sospek. Lahat sila ay nagulat na marinig ito at gustong malaman kung paano niya naisip ito, ngunit siya ay nag-aatubiling sabihin sa kanila, kaya't iginagalang nila ang kanyang mga hangganan. Sa gabing iyon, sinabi niya ang kanyang kalagayan kay Sora, at nagpayo sa kanya ang slime na sabihin ito sa kanila. Naalala niya ang manghuhula na nagsasabi sa kanya na dapat lamang niyang ibunyag ang kanyang mga lihim sa mga taong maaaring niyang pagkatiwalaan, kung hindi, ang mga lihim na iyon ay maaaring magdulot sa kanya na mawalan ng kanyang mga malalapit na kaalyado. Sa sumunod na umaga, nakita niya ang mga grupo na nag-uusap sa harap ng tolda niya, aalis na sana siya para magluto nang bigla siyang tinawag nila. Sinabi nila kay Ivy na kumilos sila base sa kanyang impormasyon at napagtanto na may itinatagong masama si Mila. Nilahad na ang mga kapatid ay mga karamay sa krimen. Sinundan ng grupo si Mila noong nakaraang gabi at natagpuan silang nagkakaroon ng lihim na pagpupulong sa isang naglalakbay na mga ngalakal.
Matapos ang pulong, nagkunwari ang taong sumusunod sa kanila na may pagkakataong makita sila upang tanungin tungkol sa kanilang kakilala, at sinabi nila sa kanya na binibigyan nila siya ng direksyon. Gayunpaman, hindi ito sapat para gumamit ng mamahaling barrier. Pumunta si Sheffield sa Trade Guild upang magtanong tungkol sa mga ngalakal, at ito ay ang kanyang unang pagdating sa bayan. Nagulat si Ivy na nagpakilos sila ng maraming aksyon batay sa kanyang hindi sigurado na hinala. At lahat sila ay hindi makapaniwala sa mga balita nila dahil ito ay kanilang kaibigan pati na rin ang mga kambal. Pinupuri siya ni Cecil para sa pagtulong sa kanila na magkaroon ng pag-asa sa kaso. Napaiyak siya na pinagkatiwalaan sila sa kanyang ganoong antas. Kaya napagpasyahan ni Ivy na ibunyag ang tungkol kay Sora sa kanila at ang kakayahan nito na makadama ng masasamang tao. Sinabi rin ni Ivy na siya ay isang tamer. At isang slime ang inaalagan niya, hindi naman sila makapaniwala na mayroong kakayahan ang mga slime. Nagtungo siya sa kanyang tolda at pinalabas si Sora. Tinanggap siya ng partido ng buong puso at pinupuri ng kanyang dating sarili si Ivy para sa paggawa ng tamang desisyon. Hindi niya maisip na nakahanap siya ng isang lugar kung saan ang kanyang opinyon ay lubos na pinahahalagahan. Nakikita ng mga lalaki kung gaano kahalaga ang slime na ito at pangako nila na hindi ipagkakatiwala sa sino man dahil maaari itong gawin na target ang babae. Masayang pinakilala ni Ivy ang kanyang kaibigang si Sora. Nabigla rin ang mga mandirigma nang malaman na si Sora ay isang disintegrating slime. Sinabi ni Bar-Ala na sa lahat ng kanyang mahabang taon sa pagsasakripisyo, hindi pa niya nakikita ang isang slime na ito. Ginamit ni Lua ang pagkakataon na ito upang ipakita ng may pagmamalaki kung gaano kahanga si Ivy dahil siya ang unang nakipag-ugnayan sa kanya. Parang ang lalaki ay pakiramdam na siya ay isang uri ng talent scout. Karamihan sa kanila ay narinig lamang ang tungkol sa mga transparent na slimes tulad ni Sora sa mga alamat at kwento. Samantala, hindi makamove on si Rickelt kung gaano ka-cute si Sora at sobra-sobra ang pagmamahal sa alagang hayop hanggang sa puntong siya ay inaagaw. Pinananatagan ng iba si Ivy na hindi naman naglalayong masama ang lalaki dahil may kahinaan siya sa mga kahawig na hayop. May iba pang mga kaganapan, at ang hayop ay nagtatapos na napupuot sa kanya dahil sa sobrang paglalaming. Kinilala ni Lato ang galing ni Ivy na maaaring magpahinog ng isang slime na ito. Nagpa siya si Rickelt na subukan ng kakayahan ni Sora at nagsinungaling tungkol sa kanyang pangalan na madaling natukoy ng slime. Nag-aalala si LRE na baka nalaman na niyang nagsisinungaling dahil sa kanilang mga presentasyon. Sa halip, inamin niya ang insidente kung saan nangungupit si Mallory ng tipsy juice ni Chuck. Kinumpirma ito ni Sora na totoo na nagdulot ng away sa pagitan ng dalawa. Kumain silang lahat ng magkasama matapos makipag-ugnayan sa slime, ngunit nagtayo sila ng noise-proof barrier habang nag-uusap tungkol sa katotohanan na ang tatlong miyembro ng Green Guild ay mga traidor. Sinabi ni Seal kung paano ang organisasyon ng mga nakatali sa serbisyo ay nanghuhuli ng mga tao sa bayan ng ilang taon na. Hindi nila mahanap ang anumang impormasyon dahil nadadaya sila ng mga masasamang aktor. Tuwing natatagpuan nila ang isang patik ng clue, ang ideya na ang mga mangangalakal ay naglalabas ng kanilang mga plano sa organisasyon ay inirerekomenda. At dahil kay Ivy, alam nila na ang sibling party ay bahagi ng panlilinlang. Pakiramdam ni Seal na mas madali para sa kanila na kumilos kung mahuli nila ang Green Gale. Nakikita ni Lua na malungkot si Ivy sa narinig niya ito at nadidismaya rin na masamang tao si Mila dahil kilala niya ito mula pa sa kanyang kabataan. Pareho ang nararamdaman ni Rickelt dahil kaibigan niya si Malma, ngunit determinado pa rin siyang hulihin ito kung masama siya. Interesado si Ivy na malaman kung kailan nagsimula ang organisasyon. Ibinunyag ni Bar-Ala na higit sa 10 taon na ang nakalipas, iniisip ng mga tao na ang mga nawawalang kabataan ay naging biktima ng mga halimaw, ngunit 7 taon na ang nakalipas nang kumpirmahin nila ang pag-iral ng organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanlungan sa mga biktima na nakatakas. Pagkatapos marinig ito, tiyak si Ivy na maaaring may iba pang mga traidor dahil sa tagal na nilang gumagawa ng hindi nahuhuli. Iniungkat ni Seal ang paksa ng nabigo na pagsalakay dahil may leak. Ibinibigay niya kung paano nila pinasok ang organisasyon, ngunit siya ay tinanggal. May ilang tao lamang na nakakaalam ng mga detalye ng operasyon bago pa ito mangyari. Malamang na nalaman ng Green Gale ito bago pa ito mangyari na hindi magbibigay sa kanila ng sapat na oras upang kumilos. Ito lamang ang nagpapatunay na dapat may iba pang mga traidor. Natatakot si Bar-Ala na ang pagharap sa Green Gale ay maaaring maging problema dahil ang pagpapalakad ng partido ay sinusuportahan ng isang miyembro ng nobility. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagtitiwala sa kanila. Natutuwa si Ivy sa pag-endorso, ngunit nagtataka kung malapit sila sa Maharlika. Hindi ito iniisip ni Bar-Ala dahil, ayon sa mga ulat, nagresolba sila ng isang problema para sa Maharlika na nagdulot sa kanilang pag-promote sa high-level adventurers. Ipinahayag na ang pag-promote sa pamamagitan ng paraang ito ay bihirang mangyari dahil karaniwang hinahamak ng mga Maharlika ang mga mandirigma. Nakakabahala ang mga pangyayari nang malaman niya na ang mga kapatid ay nagawa lamang ng isang trabaho para sa Maharlika. Humiling din ng trabaho para sa parehong Maharlika ang mga miyembro ng Blazing Sword at Lightning King Party.
Gayunman, naalala nila na maraming nakakasulasok na tanong ang kanilang tinanong. Sinaniwalat ni Ivy sa kanila na siya ay 9 gulang, na ikinagulat ng iba. Iniulat niya na araw na iyon ay ang kanyang ika-9 na kaarawan, at lahat ay nagbibigay ng kanilang pagbati, na nagpapasaya sa kanya dahil ilang taon na ang lumipas mula nang huli niyang marinig ang mga ito. May mga pagkakataon din na ang mga mandirigma ay minsang nakakaramdam na parang siya ay mas matanda. Ang kanyang kasanayan sa pagluluto sa kanyang edad ay hindi normal. Sa kanyang sariling pag-iisip, ipinakita niya na ito ay dahil sa kanyang nakaraang buhay. Iniisip ni Bar-Ala na ang kaso ay tumataas pa ng isang hakbang sa kahirapan kung may traidor sa mga nobility. Sumasang-ayon si Sil at nais niyang kumpirmahin kung sino sa mas mataas na posisyon ng kapangyarihan ang maaaring pagkatiwalaan sa impormasyong ito. Hiniling niya kina Ivy at Sora na tulungan sila sa pagsubok sa Guildmaster. Kinabukasan, pumunta sila sa Adventurers Guild kung saan siya ay ipinakilala kay Guildmaster Rugleaf. Nagtago si Sora sa bag at nagpapahiwatig na maaari siyang pagkatiwalaan. Ganito rin si Captain Bursby at Vice Captain Agrip ng Town Watch. Ginamit ni Bar-Ala ang isang random na kristal bilang isang bluff para ipaliwanag na ito ay isang aparato na ibinigay ni Ivy na maaaring makadama kung ang isang tao ay mabuti o masama. Gayunpaman, ang bagay ay nauupos kaya ito ay nagiging bato at tumitigil sa paggana pagkatapos ng 1 linggo. Nagmungkahi ang Guildmaster na gamitin ito habang gumagana upang hanapin ang mga traidor sa kanilang gitna. Nais ng kapitan na suportahan sila at tawagin ang lahat ng miyembro ng watch para sa pagsusuri. Kinabukasan, sila ay ipinadala sa bahay na ginagamit ng organisasyon bilang kanilang base. Dahil alam ng lahat, nang sila ay nag-raid, ang lugar ay walang tao na walang ebidensya na natira. Binati ng grupo ang 2 gwardya sa pintuan, at isa sa kanila, tinatawag na Malula, ay itinalaga bilang isang traidor. Ito lamang ang nagpapalakas sa kanilang determinasyon na hulihin at matukoy ang natitira. Itinatag nila ang mga pulong, at sa pagtatapos ng araw, lahat ng mga gwardya sa watch ay sinubak. Sa 157 na watchmen, 38 sa kanila ang traidor. Hindi makapaniwala si Bursby na marami ang nakapasok sa kanilang mga hanay. Hindi ito isang sorpresa kung bakit laging nakakatakas ang organisasyon kapag natatagpuan nila ang isang patik ng clue, lahat ng kanilang kilos ay nagiging pabukas. Habang pinag-uusapan nila ang pagsisiwalat, pumasok si Count Faloria at Lord Fun. Ang Count ay pumunta upang suriin ang kanilang investigasyon dahil siya ay nasa lugar at nahuli sa pansin ni Ivy. Nagpakilala si Faloria at inilalarawan siya ni Sora bilang isang masamang tao. Nagbibigay din ng kanyang pagbati si Fund, ngunit siya ay isang mabuting tao ayon sa slime. Agad lamang na itinuro sa lahat na bahagi si Faloria ng organisasyon pagkatapos nilang umalis. Lahat ay nagugulat dahil ang taong iyon ay isang bayani ng bayan. Ito ay lalong masakit para kay Bursby dahil ibinigay niya ang detalye tungkol sa raid. Sinisisi ng kapitan ang kanyang sarili sa pagkawala ng kanilang espiya. Sinabi ni Sil sa kanya na huwag maging mahigpit sa kanyang sarili kung saan ang kanilang galit ay dapat nakatuon sa organisasyon. Napansin ni Ivy na ang panahon sa pagitan ng kanilang pagdating at ni Count Faloria ay masyadong maikli, kung ang Maharlika ay bahagi ng organisasyon, ang kanyang pagdating ay hindi maaaring isang kawalang kabuluhan. Itinuro ng kapitan na ang mga traidor sa mga bantay ay hindi umalis sa kanilang mga pwesto. Ito ay nangangahulugang posible na ang bayan ay infested ng kaaway. Kung gayon ay ito ang kaso, hindi nagulat si Lua na walang ebidensya. Nagdududa si Bar-Ala na maaari nilang linisin ang lahat ng ebidensya sa oras. Hindi nila maaaring ilabas ang mga bagay mula sa lugar dahil ang ibang miyembro ng watch ay mapapansin na hindi lahat ay kompromiso. Nais ni Ivy malaman kung saan naghahanap si Malula. Sa wakas, nahiwagaan sila na ang taong iyon ay malamang na tumanggap ng mga order upang simpleng maglilihis sa investigasyon palayo mula sa kwarto na may nagpapahiwatig na ebidensya. Ipinagtataka nila ang analytical skills ni Ivy sa kanyang edad. Pinuntahan ng grupo ang kwarto na pinangasiwaan ni Malula at pinawalang bisa siya sa kanyang tungkulin. Agad nilang sinuri ang kwarto kapag wala ng tao, ngunit ang dating sarili ni Ivy ay nagpapabatid sa kanya na suriin ang isang trick bookcase tulad ng sa mga pelikula. Hindi alam ng batang babae kung ano ang isang pelikula, ngunit sinuri niya ang aparador ng libro at napansin ang isang libro na tila napapakinabangan mula sa maraming paghawak. Kumukuha siya ng upuan at tinulak ang libro, na nagbubukas ng isang lihim na pinto. Nahulog ang batang babae, na nakakuha ng pansin ng lahat. Lumapit sila at natuklasan ang lihim na silid na may mga bol at mga dokumento sa sahig. Binabati ng grupo si Ivy para sa kanyang kahusayan sa detektibo. Binuksan nila ang mga bol at hindi makapaniwala sa dami ng pera sa mga ito. Ang halaga ay napakalaki na ipinapakita na mas malaki ang organisasyon kaysa sa kanilang iniisip. Tiyak si Bar-Ala na ang pag-iwan nito sa kwarto at pagtakas ay ang pinakamahusay na magagawa nila. Mayroong isa pang kahon na naglalaman ng mga dokumento ng kanilang mga operasyon, at ito ay puno ng ebidensya ng mga pagdukot.
Kapitan Bursby ay nagmungkahi na iwanan nila ang lahat ng bagay na nasa dati, dahil nais niyang isipin ng organisasyon na hindi nila ito natagpuan. Ibinalik nila ang ebidensya at umalis sa bahay. Cecil, Bursby, at Bolda ay nagpupulong ng lihim upang planuhin ang kanilang susunod na galaw. Binibigyang diin ni Lua kung paano binuksan ni na Ivy at Sora ang kaso para sa kanila dahil ang lungsod ay mapanganib na para sa kanya ngayon. Nag-aalok siya na bantayan siya sa anumang lugar na nais niyang puntahan. Sa huli, nagpunta sila sa lavanderia para labhan ang kanyang mga damit, at namangha siya na mayroong magic water bucket para sa mga hindi makagamit ng water magic. Pinuna ni Latoa na ito ay karaniwan, at mayroon pa siyang isa para sa pagluluto dahil hindi niya magamit ang uri ng magic na iyon. Ginamit din ni Lua ang pagkakataong ito upang harapin si Ivy tungkol sa pagpapanggap na lalaki. Humingi siya ng paumanhin, ngunit naiintindihan niya dahil mas ligtas na maglakbay bilang isa. Nagmungkahi siya na panatilihing sekreto muna ito mula sa iba. Biglang sumali si Milella, na nag-aalok na mag-isa siyang lumabas kasama siya, ngunit ininsist ni Latoa na sumama. Nagpasya sila sa isang lugar, at bigla ring lumabas ang kambal na lalaki ng mapanganib, na sinasabing magkakaroon sila ng magandang panahon. Nagkaroon ng matinding titigan si Lua at ang mga kapatid na babae na natapos ng lumakad patungo siya at Mila. Kinuha nila ang kanilang posisyon, nagtapon ng kanilang mga hand signs habang nagkaroon sila ng malupit na laban ng rock paper scissors. Si Lua ang nagwagi, na nangangahulugang ang kanyang mungkahi na pumunta sa Flolo para kumain ng matamis ay naging final na. Labo si Ivy kung bakit napakahalaga sa kanila na pumunta sa pinili niyang lokasyon. Pumunta sila sa tindahan ng mga matamis kung saan sila pinaglingkuran ng pinakabagong likha ng establishmento. Kinain ito ng mga kambal na parang ito ang kanilang unang kain sa loob ng buwan at agad na humingi ng pangalawa. Pinilit sila ng kanilang kapatid na babae na magpahinga, sumang-ayon si Latoa, sinasabi na dapat nilang tamasan ang tamis ng lasa. Pinakita niya ito sa pamamagitan ng pagkuha ng isang maruming kagat sa kanyang bahagi at paggawa ng ekspresyon at ingay upang ipakita ang kanyang kasiyahan sa site. Natuklasan din ito ni Mila na kakaiba. Nagpalit ng usapan ang lalaking may apoy dahil nais niyang malaman ang kanilang motibo para sa biglang paanyaya. Ipinaliwanag ng mga batang lalaki na nais nilang magkasama sa oras si Ivy dahil patuloy na pinag-uusapan ng kanilang kapatid na babae kung gaano siya kahusay na bata. Binalaan ni Mila ang mga batang lalaki na ang kanilang pagkasigla para sa mas marami pang pagkain ay magpapatakot kay Ivy. Ginamit ni Lua ang pagkakataong ito upang balaan sila na kung sakaling magpakahirap sila kay Ivy, hindi siya magpapakita ng awa. Binuksan niya ang usapan tungkol sa kanilang mga kasanayan, mayroon sa mga kambal na lalaki ay may antas na 2 depensa at nagtataka kung paano niya malalampasan ang isa na may antas na 3 skill sa apoy tulad ni Lua. Sinusubukan ni Mila na tapusin ang usapan, ngunit siya ay pinagtatawanan dahil sa kanyang kasanayan sa pag-aalaga na maaari lamang magpakababa ng mga slime. Ito ay gumawa kay Mila ng malungkot. Sumasalita si Ivy nang sabihin niya na ang kanyang kasanayan ay pantay-pantay na mahalaga dahil ang kanyang mga bihirang slime ay nagtatapon ng mga sandata. Napakahalaga, nagpapahayag ang babae kung paano siya nagkalakal upang mabuhay at ito ay nagturo sa kanya na ang basura ng isang tao ay maaaring pagpahalagahan ng iba. Ang pagiging maririnig ng mga salitang ito ay nagpapasaya kay Mila. Ang mga kambal ay pakiramdam pa rin na mas mabuti ang magkaroon ng isang malakas at makikitaan ng kasanayan. Pinaliwanag ng lalaking may apoy na nais niyang magkaroon ng pagpupulong sa Flolo dahil ang may-ari ay isang dating manlalakbay na kaibigan din. Kaya kung sakaling may gawin ang trio, hindi nila ito papayagan. Nagtanong din siya sa opinyon ni Ivy tungkol sa pagkain at masaya siyang marinig na nagustuhan niya ito. Pinunari ni Ivy na maaaring naglagay ng kung ano sa kanilang pagkain ang mga kapatid kung sila ay pumunta sa kanilang lokasyon. Hindi pa man umabot kay Lua ang pag-iisip ng ganoon kalayo ngunit sumasang-ayon siya. Naalala niya kung gaano kapanatag ang bayan noon nung bata pa siya, ang mga bata ay maaaring tumakbo ng walang anumang isyo, at ang mga matatanda ay nagtitiyak na sila ay maayos na nag-uugali. Ngayon, ang mga magulang ay hindi maaring palabisan ang kanilang mga anak sa kanilang paningin at labis na nangangamba kapag nawawalan sila ng track sa kanila dahil sa mga pagdukot. Gabi na iyon, nagtitipon ang lahat sa ilalim ng noise-proof barrier. Sila ay nagulat na malaman na ang Green Gill ay sumugod kay Ivy sa isang mabulaklak na paraan. Nadama ni Sil na dahil sila ay nagtatrabaho para sa organisasyon, isang imbitasyon para sa mga snacks ay isang tinangkang pagdukot. Mangyaring tingnan si Chitty Chitty Bangbang para sa isa na nagpakalat ng paraang ito. Galit na galit si Bolda na sinusubukan nila ito sa liwanag ng araw. Sigurado siyang ito ay dahil hindi nila iniisip na mayroong naghihinala sa kanila. Natagpuan ng grupo na nakakabahala na ang mga kapatid ay naglalayon kay Ivy sa kabila ng pagiging protektado niya ng Blazing Sword at Lightning King. Ang nakaraan na buhay ng babae ay nagpapahiwatig na maaaring ang Green Gill ay ginagamit bilang isang pandaraya dahil sa pakiramdam ng organisasyon na ang pagiging bahagi ng partido bilang mga mangangalakal ay hindi magiging problema para sa kanila.
Ito ay magiging kapakinabangan nila kung sinusubukan nilang ikalat ang balita tungkol sa pagkakaroon ng mga mangangalakal. Ito rin ay magpapahirap sa Watch at mga manlalakbay na gumawa ng anumang bagay dahil sa takot na mawalan ng impormasyon. Ito ay malinaw sa nabigong raid. Tiwala si Sil na nais ng mga masasamang aktor na kunin ang pera at mga dokumento na iniwan nila sa base. Ivy nagmumungkahi na tingnan ang Green Gale bilang mga sakripisyong piyesa. Kapag tapos na ang kanilang papel, sila ay papatahimikin. Nag-aalala si Laura para kay Mila at gusto niyang ipaalam sa kanila ang potensyal na panganib na kanilang kinakaharap, ngunit binabalaan siya ng kanyang pinuno ng partido na huwag gawin iyon dahil maaaring sirain nito ang kanilang mga plano. Nagmungkahi si Ivy na gamitin bilang takbait upang payagan ang Green Gale na sumalakay sa kanya. Pagkatapos nito, gagamitin nila ito bilang pagkakataon upang magbigay ng maling impormasyon sa organisasyon. Sasabihin nila na ang seguridad sa base ay magiging pabaya upang maimbita ang organisasyon na kunin ang pera at mga dokumento, ngunit mag-aabang sila upang hulihin ang mga ito. Pagkatapos marinig ang plano na iyon, ang mga lalaki ay nagtataka kung talaga bang si Ivy ay 9 na taong gulang. Pinapayagan silang gawin ang plano sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano ito ang panahon na mayroon silang abante laban sa organisasyon. Lahat ay sumasang-ayon, at ang mga lider ay nauupo kasama si Ivy upang tapusin ang plano. Matapos ang mga detalye, nagpapatupad sila ng kanilang plano sa pamamagitan ng pagtitipon muna ng lahat ng mga manlalakbay upang suriin ang mga traidor. Ginagawa ito sa pagpapanggap na ang guild ay may tungkuling bantayan ang bata, at gusto nila na malaman niya ang mga mukha ng bawat isa. Sumasalungat si Ivy sa plano na huwag ipakita ang kanyang totoong kasarian sa lahat ng tao. Dahil sa paliwanag ni Cha Ali, nakuha niyang malaman na nag-uusap ang tao sa code. Agrap din agad na napagtanto kung ano ang kanilang pinag-uusapan at pumunta upang magtipon ng mga traidor sa guild. Lahat ng mga introduksyon ay ibinigay na, at pagod na si Ivy, ngunit may marami pa ring enerhiya si Sora. Agad na sumunod si Mila, na pumupuri sa kanya para sa masipag na trabaho. Nagpasalamat din ang babae kay Ivy sa pagtanggap sa kanya nang sinusubukan ng kanyang kapatid na itaboy ang kanyang kasanayan. Sa kubli ng pugad ng organisasyon, ang kapitan at ang mga manlalakbay ay nagtungo sa isang mas tahimik na lugar upang mag-usap. Hindi makapagbigay ng lahat ng detalye si Cha Ali dahil maaaring may nakikinig. Isa sa mga traidor sa Watch, tinatawag na Gabo Jula, ay pumunta upang ipaalam sa kapitan ang pangkat na binubuo ng bise. Sinabi ni Bursby sa traidor na papagaanin nila ang seguridad sa kanilang pugad dahil wala namang kainahinala, at ibinigay niya kay Gabula ang kapangyarihan upang magtipon ng isang unit upang protektahan ang lugar. Medyo nalilito pa rin ang kapitan sa kung ano ang nangyayari, ngunit pinatunayan sa kanya ng tagapanagupa na ito ay ayon sa plano. Ang susunod na hakbang ay para sa kanila na mag-set up ng sleep sphere na hinihawakan ni Chal. Sa huli, iniharap ni Agrep ang unit, ngunit ipinasok siya sa ilang mga kaalyado upang hindi magmukhang kainahinala. Bukod pa rito, karamihan sa mga lalaki na pinili ni Gabo Joa upang bantayan ang pugad ay mga traidor, kaya nagtagumpay ito sa bahagi ng plano. Naglalakbay sa likod ng grupo ng naghahanap ng halimaw sina Bar Ala, Sil, at ilang iba pa dahil sigurado sila na ilang miyembro ay maaaring umalis upang maglunsad ng kanilang mga aksyon. Nagbigay ng papuri ang parehong grupo sa isa't isa. Dapat nilang itiming ang paghuhulog ng talaan ng malayo upang hindi masira ang bayan kung tumakas ang mga target. Samantala, pinapanta sina Laura at Ivy sa mamoko ng Green Gale. Nagmungkahi si Mila na magtunggali sila para makita kung sino ang makakakain ng marami. Nagtibay ang loob ng dalawa habang pumapasok sila sa alam nilang pampahamak na silo na nagtatapos sa episode. Pagpasok nila sa alam nilang T-trap, kumuha sila ng upuan sa bakanting establishmento, at inirerekomenda ni Mila kay Ivy na umorder ng danzo dahil ito ang pinakamatamis na kakanin na mayroon ng tindahan. Nagdala si Laura ng tila isang eksena at binalaan si Ivy na huwag umorder dahil delikado ito. Sa malinaw na pahayag, ipinaalam niya sa babae na magugunaw siya sa tamis ng kakanin. Alam niyang ang anumang inirekomenda ng mga mangangalakal ay hindi maganda, kaya pumunta si Mr. Hag, ang may-ari ng tindahan, upang kumuha ng kanilang mga order. Lahat ng magkakapatid ay umorder ng danzo. Medyo napilitan si Ivy at nag-order din ng pareho. Sinubukan ni Laura na magprotesta, ngunit pinatahimik siya ni Mila at nag-order din para sa kanya. Habang nag-aaksaya siya ng eksena, binabalaan ni Sora si Ivy na si Mr. Hag ay masamang tao rin. Binabalaan ng babae ang lalaki sa apoy, at sa kumpirmasyong iyon, nagsimula sila sa kanilang operasyon. Masaya si Mila na sa wakas ay napunta nila ang dalawa sa mamoko at nagtatago ng kanilang layunin sa pamamagitan ng pagsisinungaling na masarap ang mga kakanin sa lugar. Nagsimula si Laura sa kanyang unang galaw sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol sa isang tiwaling misyon na mayroon siya para sa Green Gale. Ipinahayag niya na ito ay isang kahilingan na nagmumula sa pangkalahatang tagapamahala ng guild at ipinipilit sa kanila na huwag ipaalam sa iba.
Nakakuha ito ng atensyon ni Hag na nakikinig habang isinasalaysay ni Lura ang tungkol sa malaking unit na inilipad upang labanan ng ilang mga ogre at ang kanilang hari. Nais nilang ang Green Gill ang tumulong sa pagpapatrolya sa lungsod dahil mababa ang seguridad. Masaya si Hag na marinig na ilang mga bantay na nagbabantay sa dating base ng organisasyon ay kinuha, na nangangahulugang ang lugar ay kulang sa tauhan. Isinilbi niya ang dano sa kanila matapos nilang lagyan ng gamot ang bahagi ni Lura at Ivy. Ang may-ari ay agad na nagpaliwanag sa sarili upang ipaalam sa iba pang mga traidor upang marid ang kanilang taguan at makuha ang pera at mga dokumento. Napansin ng dalawa ang kanyang pag-alis at bamulong na ang unang yugto ng kanilang plano ay matagumpay. Hinaharap ni Lura ang Green Gill tungkol sa kanilang pakikilahok sa organisasyon. Nagulat ang mga kapatid habang tinatanong sila ng lalaking may apoy kung ano ang kapalit nila upang kunin si Ivy. Sinubukan ni Mila na magbulag-bulagan, ngunit itinulak ni Lura ang kanilang danso sa kanila at ipinamamanhik na kainin nila ito kung hindi ito nabago. Nag-atubiling tingnan ito ng tatlo at nanalangin si Mila sa kanyang mga kapatid na ihinto ang kanilang masasamang gawa. Nagalit ang mga batang lalaki sa kanilang kapatid habang tinatanong nila ito kung balak niyang taksilin sila. Sinabi ni Lura sa kanila na sila ang tunay na traidor na nagtaksil sa tiwala ng mga mamamayan. Nainis ang kambal at tumayo, hawak ang kanilang mga sandata. Sinabi ng lalaking may apoy na itabi nila ang kanilang mga tibak dahil ayaw niyang makipaglaban sa kanila. Binugbog ni Malma ang mesa na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na atakihin si Lura. Ang lalaki ay mabilis na umiwas at sumalaksak, pinapaatras ang lalaking may kulay rosas. Sinubukan din ni Tolto na atakihin, ngunit mas mababa ang kanyang kasanayan sa mahabang espada kaysa kay Lura, kaya't siya ay napuno. Inilabas ng lalaking may apoy ang kanyang mga apoy kay T, ngunit pinatay ng kanyang kapatid ang mga apoy. Tiwala ang kambal na kaya nilang labanan si Lura kung magtutulungan sila. Tinapos ni Mila ang kanilang pagsalakay sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga slime upang kainin ang kanilang mga sandata. Habang nag-aagawan sila sa mga slime, binugbog sila ni Lura. Nagulat sila na tinulungan sila ni Mila at inamin ng babae na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang mga kasamaang ito. Humingi siya ng paumanhin kay Ivy sa pagdadaya niya sa kanya sa buong panahon. Mas pinasalamatan ng babae si Mila dahil kung hindi dahil sa tulong niya, hindi nila sila madaling mahuhuli. Sumang-ayon si Lura sa ganap na sandali ng pagdating ng boss ng Flow Shop upang malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ng lalaking may apoy ang sitwasyon at nakiusap sa kanya na tulungan silang hulihin ang kambal. Iniulat ni Lura na marahil ay nagsisimula na ang pangunahing bahagi ng plano. Samantala, sinakop ng mga miyembro nito ang taguan ng organisasyon na nakasuot ng maskara matapos marinig ang kakulangan ng seguridad. Ang mga gwardiya na walang kamalayan ay nagtanggol sa gusali habang ang mga kasapi ng grupo ay nakilala at pinangunahan ang mga manlulusob patungo sa silid. Sumali si Valoria sa mga kriminal sa lalong madaling panahon at binuksan ang lihim na pinto para sa kanila upang kunin ang pera at mga dokumento. Ito ay nag-trigger ng paglabas ng Slip Sphere na nagpapahiga sa lahat. Sa panahong iyon, sina Bursby at Agrep ang nangunguna sa paglilinis sa kagubatan. Alam na alam nilang may mga masasamang elemento na nagbabalak na sila ay amubusan. Hinuli ng kapitan ang unang grupo gamit ang isang net gun counter habang ang mga kriminal ay papalapit na sa kanilang pag-atake. Hinuli ng bise ang susunod na grupo gamit ang parehong armas. Ipinabilis nila ang pag-iimobilisa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng feature ng pag-e-electric shock. Ang kaguluhan sa harap ay nagpapagising kina Bar Ala, si Elk, at kanilang party na lapitan ng mga masasamang adventurers ng mabilis. Silang lahat ay dinala pabalik sa compound ng organisasyon. Lubos na natuwa sina Bursby at Agrep na nakuha nilang hulihin lahat ng mga traidor na naroon sa kanilang pagmamasid. Kinumpirma rin ni Bar Ala na nakuha nila ang mga traidor sa hanay ng mga adventurers. Silang lahat ay tumingin kay Ivy at binigyan siya ng pagkilala para sa pagbuo ng isang epektibong plano. Sinubukan niyang bawasan ang kanyang tagumpay, ngunit ipinaalam ni Lura sa kanya na nasave ang bayan dahil sa kanya. Humiling si Valoria na palayain siya. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang marangal na estado upang takutin sila, ngunit ipinaalam sa kanya ni Fond na ang kanyang mga aksyon ay iniulat sa kabisera at ang kanyang parusa ay magiging desidido sa lalong madaling panahon na nagpatahimik sa marangal. Kumalat ang balita ng malawakang pag-aresto sa buong bayan, at ang galit na populasyon ay dumating upang maghayganti sa mga masasamang tao na nangguluhang kanilang komunidad sa loob ng mga taon. Nagmadali ang kapitan at ipinaliwanag na ang pagkakasentensya sa mga kriminal na magtrabaho ng mahirap ay isang mas masahol na kapalaran kaysa sa pansamantalang kasiyahan na natamo mula sa pag-execute sa kanila. Sapat ang kahusayan ng talumpati ni Bursby upang magpalamig sa kanila. Impressed si Ivy at naintindihan na ang kapitan ay nigil iligtas din sa mga tao mula sa paglalatag ng kanilang mga kamay. Sa huli, ang mga taong naninirahan malapit sa base ng organisasyon ay pinisan upang imbestigahan ni Ivy at Sora. Medyo kinabahan ang babae sa gawaing iyon, ngunit naghanda siya nang makita niyang handang magtrabaho ang slime.
Kinabukasan, ipinakita ni Bursby ang isang buod ng mga nakaraang pangyayari at isang listahan ng mga naaresto. Nagulat ang babae sa dami ng mga tao sa listahan. Ipinaliwanag ni Agrep na may ginawang karagdagang investigasyon batay sa mga dokumentong nakalap mula sa base. 58 tao ang idinagdag sa wanted list ng kaharian. 45 sa mga taong iyon ang nahuli, at kasama rin sa mga ito ang mga kamag-anak ng pamilya royal. Hindi naisip ni Bursby na ang organisasyon ay isang napakalaking enterprise. Napansin niya ang isa pang dokumento, at ipinaalam sa kanya ng kapitan na ito ay ang kanyang gantimpala para sa kanyang kontribusyon sa paglutas ng problema. Tatanggap siya ng 100 eldal. Mayroon ding ilang hinahanap na kriminal sa mga naaresto, kaya't makakakuha siya ng karagdagang 50 eldal, kaya't ang kabuuang halaga na matatanggap niya ay 150 eldal. Nagdala ang babae ng kanyang field mouse calculator, at ang gantimpala ay katumbas ng 150,000 daga. Habang pumipirma siya ng dokumento para makuha ang kanyang gantimpala, gumawa siya ng mabilis na pagtutuos at napagtanto na aabutin niya ng 140 taon upang kainin ng napakaraming field mice kung kumain siya ng 3 piraso kada araw. Naglakad si Ivy mamaya upang manggaso ngayong ligtas na ang lugar. Sumama si Cell at sinundan ng kanyang inihahanda para sa patibong. Nagpapasalamat siya at nilutuan ng karne na ipinadala niya pabalik sa bayan upang ibenta sa magtitinda ng karne na walang anuman kundi papuri para sa produkto. Binili niya ang lahat at nagpahiwatig kay Ivy na masisiyahan siya rito ng gabing iyon. Lumabas na ang Adventurers Guild ay nag-arkila ng buong inn upang magdaraos ng salusalo para sa pagtigil sa organisasyon. Binigla nila si Ivy ng maraming plato ng pagkain na masisiyahan. Nakinterrupto si Bar-Ala upang ipaalam kay Ivy na inamin ni Count Faloria ang kanyang mga kasalanan. Nagsimula ang marangal na ito na magpahayag ng higit pang mga detalye tungkol sa mga lihim ng grupo nang siya ay mawala ng pag-asa. Ang lahat ng impormasyong ito ay nagdudulot ng kaguluhan sa kabisera habang kinukumpleto ng mga kabalyero ang investigasyon. Interesado si Ivy na malaman ang kapalaran ng Green Gale, lalo na si Mila. Ipinakita ng Guildmaster na ang pagdiriwang ay walang halaga sa buong operasyon dahil ginamit sila bilang mga patibong. Kahit ang mga kapatid ay hindi alam ang tunay na kalikasan ng institusyon. Hindi rin sila nagkasala ng maraming krimen, kaya't hindi dapat masyadong mabigat ang parusa nila. Nagpapasalamat ang Guildmaster kay Ivy at sa kanyang kaibigan. Labis siyang naguguluhan na nagudyok kay Seal na humingi ng paumanhin. Hindi nila napigilan ang pagkakaroon ni Sora mula sa boss. Sinuri niya ang record ng bawat mahiwagang bagay sa mundo at natuklasan na ang aparato na kanilang ginagamit ay cap, kaya kailangan nilang maging tapat. Humihingi ng paumanhin ang babae sa pagbibiro sa Guildmaster, ngunit nauunawaan niya kung bakit niya iyon ginawa. Humiling lamang ang matandang lalaki na makilala ang slime. Iniabot niya ito at ipinakilala sa Guildmaster, ang kapitan, at ang kanyang bise. Nagpuna sila sa kakaibang uri ng nilalang. Binago ng boss ang usapan at inaalok kay Ivy ang pagkakataon na manirahan sa awa. Ipinaabot ng lahat kung gaano kasarap iyon. Naalala niya ang sinabi ni Luba na magpatigil kung makakahanap siya ng lugar na gusto niyang tirhan magpakailanman. Gayunpaman, kailangan niyang hanapin ang mga taong mapagkakatiwalaan at sabihin sa kanila ang lahat. Sinimulan ni Ivy sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na wala siyang tala at ikinwento ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan dahil dito. Lahat sila ay umiyak ng kaunti matapos marinig ang kanyang kwento at nagpahayag ng paghanga sa kanyang lakas. Tiniyak nila sa kanya na hindi na niya kailanman mararanasan iyon ulit. Ang mga naroroon pa ay nagsumpaan na hindi nila sasabihin kailanman sa iba. Matapos marinig ito, pakiramdam ni Ivy na kayang-kaya niyang maglakbay ng may kailan-awan ng kanyang puso. Hanggang ngayon, tumatakbo siya para sa kanyang buhay, natatakot na mawala siya kung malalaman na siya ay walang tala. Sa pagkikita kay Ogo at Bella Salome ay na-realize niya na may mabubuting tao sa mundo sapagkat tinulungan siya nila ng walang tanong. Pagkatapos makipagtagpo sa partido ng Blazing Sword at Lightning King, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ni Luba sa paghahanap ng mga taong mapagkakatiwalaan. Dahil sa kanilang lahat, nagbago siya at masaya na sa pagiging walang tala para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Lahat sila ay nagulat na nagplano siyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sinabi ng babae sa kanila na hindi ito tungkol sa pagtakas muli kundi higit sa pag-aaral tungkol sa mundo. Nauunawaan nila at nagtungayaw sila para kay Ivy. Hinimok ni Seal ang lahat na mag-enjoy habang naroon pa si Ivy sa bayan. Kumain, uminom, at naglaro sila ng mga laro habang nagtatawanan. Kinabukasan, nagtipon ng mga mandirigmang magpaalam kay Ivy. Ipinakita na kanila sa kanya ang opisyal na mga magic bag na nagpapahintulot sa kanya na magdala ng mas maraming kalakal habang mas magaan. Ito ay nagpapasaya sa kanya. Ibinalita ni Bursby na nag-conduct siya ng pagsasaliksik tungkol sa mga disintegrating slimes. May kaunting impormasyon lamang, gayunpaman, napakahina nila. Kahit ang mahusay na tamer na may isang bituin ay ang mahika ay masyadong malakas para sa kanila, kaya't sila ay namamatay habang tinatamang.
Naririnig niya na ang mga walang tala ay kulang sa kapangyarihan sa lahat ng aspeto, na nangangahulugang si Sora ay maaari lamang tampururin ng isang may mahinang kapangyarihan gaya niya. Ang nakaraang buhay ay nagpapahiwatig na pareho sina Sora at Ivy ay ginawa para sa isa't isa. Nagpaalam sila ng huling paalam kay Ivy at ipinaalam sa kanya na laging may tahanan siya sa bayan. Nagulat ang mga mandirigma nang sumama si Sil sa kanya, ngunit nang maunawaan nilang mabait ito sa kanya, sila ay nagpahinga. Pakiramdam ni Shaali na si Ivy ay mas malakas kaysa sa mga may tala. Tinuloy ng babae ang kanyang paglalakbay kasama ang kanyang mga kasama na nagtatapos sa panahon.